Movie Recap Tagalog here. Mula pa noong bata siya, taglay na ng batang babae na ito ang isang kakayahang ipinagkaloob ng Diyos, ang makilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan. Kahit ang sarili niyang ina, na lubos na nakakakilala sa kanya, ay hindi kailanman nagawang linlangin siya. Habang siya'y lumalaki, nagsimulang tawagin siya ng mga tao bilang Lahay Hunter. Dahil sa pambihirang kakayahang ito na pinapangarap ng marami, nagpasya si Solhi na magtayo ng isang negosyo na tutulong sa mga taong tukuyin ang mga sinungaling. Ngunit sa hindi inaasahan, tinanggap niya ang isang kliyente na kalaunan ay nalaman niyang isang pinuno ng mafia. Kaya sa kalagitnaan ng gabi, kinailangan niyang magpunta mag-isa sa isang abandonadong gusali. Hiniling ng pinunong mafia na hanapin niya ang traidor sa kanilang grupo, isang taong palihim na nagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga karibal. Kahit nasa harap siya ng mga gangster, hindi natakot si Solhi dahil sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon. Wala siyang pag-aalinlangan at agad siyang kumilos. Ang kanyang tungkulin ay tukuyin kung sino ang traidor sa tatlong taong nakagapos sa harap niya. Sa pamamagitan lamang ng pagmamasid sa kanilang mga ekspresyon at pakikinig sa kanilang tinig, alam na agad ni Solhi ang sagot. Ngunit sa halip, sinabi niya sa pinuno ng mafia na walang sala ang tatlong taong iyon at ang tunay na traidor ay isa sa mga naroon sa paligid. Pagkatapos ay itinuro niya ang lalaking pilay. Naniniwala si Solhi na simula pa nang dumating siya, kapansin-pansin na ang pagiging balisa ng lalaking iyon. Hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Tinanong niya ito ng parehong tanong na ibinigay niya sa tatlong nakagapos. Sinubukan ng lalaki na magpaliwanag ngunit hindi napigilan ni Solhi sa paglalabas ng konklusyon na siya ang traidor. Sa puntong ito, tila nag-aalangan pa rin ang pinuno ng mafia sa sinabi ni Solhi. Nang makita ito, pilit na ipinagtanggol ng pilay na lalaki ang kanyang sarili. Ngunit habang lalo siyang nagsasalita, lalo ring nailalantad ni Solhi ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Solhi at binanggit niyang pati ang pagiging pilay ng lalaki ay peke. Hindi na nag-atubili ang boss, tinadyakan nito ang saklay mula sa kamay ng lalaki. Gaya ng inaasahan, tumalsik ang saklay ng ilang metro, ngunit hindi siya natumba. Sa halip, dali-dali pa niyang pinulot ito upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapanggap na pilay. Sa puntong ito, malinaw na ang lahat. Agad na iniabot ng boss kay Solhi ang isang malaking bayad. Yumuko siya, tinanggap ito, at agad umalis upang huwag nang masangkot pa sa mga taong iyon. Bagamat tapos na ang trabaho, nanatili ang galit ng lalaking nagkunwaring pilay laban sa kanya. Mabilis siyang sinundan nito. Batay sa hindi maganda nitong ekspresyon, alam ni Solhi na kung hindi siya tatakbo, mamamatay siya. Ngunit hindi ito tumigil at patuloy siyang hinabol. Dahil wala nang ibang magawa, kinailangan ni Solhi na tumakbo patungo sa estasyon ng tren at bumili ng tiket papuntang Seoul. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng dalawang lalaki sa loob ng bus. Ang ingay na dulot nito ang nakakuha ng atensyon ng kriminal. Sa mga oras na iyon, pinoprotektahan ni Solhi ang isang binatang lalaki at sinusubukang pigilan ang bastos na pag-ugali ng isa pang lalaki. Ang siga ay tumatakbo rin papunta sa bus habang si Solhi ay walang kamalay-malay. Ngunit biglang inanunsyo ng driver na aalis na ang bus. Eksaktong pagdating ng siga sa bus ay siyang pagsara rin ng pinto at pag-alis ng bus. Dahil dito, agad na nakaiwas sa kapahamakan si Solhi at ligtas na nakarating sa Seoul. Ang binatang ipinagtanggol niya kanina ay tahimik pa ring pinagmamasdan siya. Lubos na namangha at humanga ang binata sa ginawa niyang kabayanihan. Ngunit prangkang sinabi ni Solhi na ginawa niya lamang iyon dahil gusto niyang makarating agad sa Seoul at hindi dahil sa anumang ibang dahilan. Nang mapansing hindi pa rin ito maintindihan ng binata, iniabot ni Solhi ang kanyang business card. Nakasulat dito, Lahay Hunter. Isang taong may misyon na dalhin ang katotohanan saan man. Ngunit tumalikod ang binata at hindi tinanggap ang card. Sa buong biyahe, tahimik lamang silang dalawa at nakatingin sa bintana, walang imik ni isa. Akala ni Solhi ay doon na natapos ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Lumipas ang 5 taon ng mabilis. Sa ngayon, patuloy pa ring sinusundan ni Solhi ang karera bilang isang Lahay Hunter. Noong araw na yon, pumunta siya sa isang malaking bahay sa labas ng syudad upang suriin ang isang gwapong binata. Ipinakilala si Solhi bilang pinsan ng babaeng may-ari ng bahay. Gusto nitong malaman kung mapagkakatiwalaan ba ang kanyang magiging asawa. Habang kumakain, sunod-sunod ang mga tanong ni Solhi, mabilis at direkta, na hindi na makasagot agad ang binata. Pero mukhang mahusay siyang magsinungaling o baka naman nagsasabi siya ng totoo. Papunta na sana si Solhi sa konklusyon na totoo ang sinasabi nito nang biglang lumitaw ang katulong ng bahay. Nang batiin ng binata ang katulong, agad napansin ni Solhi na may kasinungalingan. Kaagad niya itong ibinunyad. Sa takot ng katulong, nabitawan nito ang mahal na bote ng alak na hawak. Hindi na nag-isip pa ang binata at agad lumapit para tingnan ang lagay ng katulong. Mula sa paraan ng pagtakip ng babae sa kanyang tiyan, nahinuha ni Solhi na siya ay buntis. Kahit paulit-ulit na itinatanggi ng katulong, iginiit ni Solhi na nagsisinungaling ito. Alam din ni Solhi na ang batang nasa sinapupunan ng katulong ay anak ng binata. Matapos ang matagumpay na misyon, agad niyang nilisan ang marangya ngunit puno ng kasinungalingang mansyon. Pagkakasakay sa sasakyan, dali-daling hinubad ni Solhi ang mamahaling damit na kanyang nirentahan. Marami ang inaasahan ng kanyang ina mula sa kanya. Nais nitong sundan ni Solhi ang landas ng isang propesyon tulad ng pagiging piskal. Isang propesyon din na maaaring gamitin ni Solhi ang kanyang kakayahan. Ngunit ayaw ni Solhi na puwersahin ang sarili sa pag-aaral para maging piskal. Napagtanto niyang maaari siyang kumita ng malaki gamit ang kanyang abilidad, kaya't sinuway niya ang kagustuhan ng kanyang ina at nagbukas ng isang tarot cafe. Ngunit sa katotohanan, hindi kape ang pangunahing inaalok sa cafe.
Sa isang lihim na silid sa loob ng cafe, doon tinatanggap ni Sol-hee ang kanyang mga kliyente bilang isang lie hunter. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Sol-hee sa isang convenience store at aksidenteng nakita ang isang flyer na naghahanap sa isang manyakis. Sa hindi inaasahan, may isang lalaking nakatayo sa likuran niya na suot ang eksaktong kasuotan ng taong hinahanap sa flyer. Tinignan siya ng lalaki nang may malalim na kahulugan at naglakad pa sa parehong direksyon tulad niya. Akala ni Sol-hee ay sinusundan siya kaya natakot siya at dali-daling tumakbo palayo. Itinaas naman ng lalaki ang kanyang kamay at binilang ang mga palapag ng gusaling tinitirhan ni Sol-hee. Kinabukasan, sa isang pagtitipon, pinaalalahanan ng chairman ng Merchants Association ang lahat na mag-ingat dahil kamakailan lang ay may manyakis umanong nang bibiktima ng mga magagandang babaeng mag-isang naninirahan. Nang marinig ito, nagulat at kinabahan si Sol-hee. Sa mismong sandaling iyon, may biglang sumigaw na babae. Agad-agad, nagtakbuhan ang lahat papunta sa pinanggalingan ng sigaw at nakita roon ang kaibigan ni Sol-hee. Mabilis nitong ipinaliwanag na kakarampot lang ang oras mula nang makasalubong niya ang manyakis. Nakasuot ito ng itim na damit at may suot na itim na maskara. Pagkarinig nito, agad naghiwa-hiwalay ang mga tao upang magsaliksik sa paligid. Maya-maya pa, may nakakita sa isang kahina-hinalang lalaki na tugma ang kasuotan sa inilalarawan. Kaagad siyang pinalibutan ng mga tao. Itinanggi ng lalaki na siya ay manyakis. Anya, wala siyang ginawang masama, ngunit wala ni isa ang naniwala sa kanya. Biglang lumapit si Sol-hee at nagsabi ng totoo ang lalaki at hindi ito masamang tao. Kahit harapin ang pagdududa ng lahat, buong tiwalang pinaninindigan ni Sol-hee ang kanyang sinabi. Ang tagpong ito ay tila pamilyar sa lalaki, doon niya naalala ang isang bagay. 5 taon na ang nakalipas, si Sol-hee rin ang matapang na nagtanggol sa kanya sa loob ng bus. Nagkataon lamang na napadaan siya ngayon at suot ang parehong damit ng sinasabing manyakis. Sa katunayan, isa siyang eksklusibong songwriter para sa idol na si Jiyeon mula sa J Entertainment Company. Kilala siya bilang isang misteryosong musikero dahil hindi pa siya kailanman humarap sa publiko. Minsan pa nga, habang nagmamaneho si Doha at pinahinto ng traffic enforcers para sa breathalyzer test, tumanggi pa rin siyang tanggalin ang kanyang maskara. Karaniwan na si Jiyeon ang tumatanggap ng mga parangal sa ngalan ni Doha at siya na rin ang nagdadala nito pauwi. Matagal na silang magkakilala simula pa noong mga panahong salat pa sila sa buhay. Kamakailan, nang dalhan ni Jiyeon si Doha ng isang tropeo at umalis, aksidenteng nakuhanan sila ng litrato ng mga reporter. Dahil dito, lumaganap ang balitang may relasyon sila at inulan ng media si Doha. Umabot pa sa puntong may mga drone na lumilipad sa labas ng kanyang apartment. Sa puntong iyon, iminungkahi ni Dukchan, kaibigan ni Doha at CEO rin ng J Entertainment, na lumipat na muna si Doha sa kanyang pribadong bahay. Sumang-ayon si Doha, maingat na nagtago ng kanyang pagkakakilanlan at lumipat sa bahay ng kaibigan. Ngunit dahil sa kahina-hinalang itsura niya, napagkamalan siya ng mga tao na ang hinahanap na manyakis. Bumalik sa kasalukuyan, lumapit ang kaibigan ni Sol-hee at sinabing wala siyang naamoy na pabango kay Doha. Naalala pa niyang nilagyan niya ng pabango ang manyakis sa gitna ng kanyang pagkataranta. Patunay ito na hindi nagsisinungaling si Doha. At, gaya ng inaasahan, dahil sa clue na yon, natagpuan nila ang tunay na manyakis. Sa huli, napag-alamang si Doha ay kapitbahay pala ni Sol-hee. Kaya naman pala naglalakad siya sa parehong direksyon at tama rin ang bilang niya ng palapag kung saan nakatira si Sol-hee. Gabi na noon nang iset ni Sol-hee ang kanyang alarm upang mapanood ang laban ng paborito niyang koponan sa soccer. Dahil sa galing ng laro, hindi niya napigilang mapasigaw. Nagulat si Doha na nakatira sa katabing unit. Nagising siya sa gitna ng gabi, kaya lumabas siya sa kanyang balcony at sumilip sa bahay ng kapitbahay. Bigla niyang naalala na may laban rin ang paborito niyang koponan, kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono at binuksan ang live broadcast. Nagkataon namang sabay silang dalawa na umorder ng pagkain. Maingat na nagsuot si Doha ng maskara bago lumabas upang kunin ang pagkain. Sa parehong sandali, lumabas din si Sol-hee para kunin ang sa kanya. Magiliw siyang binati ni Doha. Agad namang nakilala ni Sol-hee si Doha bilang ang lalaking dating napagkamalan nilang manyakis. Medyo naiinis siya dahil palagi itong may suot na maskara. Matapos nilang dalhin ang pagkain sa loob, napagtanto nilang nagkapalit sila ng order, kaya't kailangan nilang magkita muli upang ipagpalit ito. Alam ni Doha na walang keso ang pagkain ni Sol-hee, kaya ibinigay niya rito ang keso mula sa kanya bilang pasasalamat sa pagtulong nito noong nakaraan. Magkaibang koponan ang sinusuportahan nilang dalawa, kaya magkasalungat ang kanilang reaksyon. Kapag nakakagol ang isa, tuwang-tuwa ang isa habang ang isa naman ay nadidismaya. Sa huli, ang koponang sinusuportahan ni Sol-hee ang nanalo. Labis ang pagkadismaya ni Doha sa kabilang unit. Agad siyang lumabas, isinara ang bintana, at isinara ang kurtina para hindi marinig ang masiglang hiyawan ni Sol-hee. Kinabukasan, isang lalaki ang dumating sakay ng kotse upang sunduin si Sol-hee papuntang trabaho. Napansin ng binata ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada malapit at dali-daling lumapit upang silipin. Habang sinusubukang kunan ng larawan, aksidente niyang nabitawan ang telepono at nasagi ang kotse na nagdulot ng gasgas. Sa sandaling yon, lumabas mula sa kotse si Doha. Pagkakita ni Sol-hee sa kanya, agad siyang lumapit at humingi ng paumanhin. Ngunit sinabi ni Doha na ayos lang iyon at hindi siya humingi ng bayad. Pagkasabi nito, sumakay siya muli sa sasakyan at umalis. Nagulat si Sol-hee sa naging reaksyon ni Doha. Karaniwan, kapag sinasabi ng tao na okay lang, kasinungalingan lang ito. Ngunit ramdam niya na nagsasabi ng totoo si Doha, tunay niyang nadarama na ayos lang talaga. Nang araw din yon, nakatanggap si Sol-hee ng kahilingan mula kay Composer Park. Gusto nitong malaman kung ang customer na darating ay talaga bang si Composer Doha.
Interesado siya kay Doha at nais niyang alamin ang sikreto nito sa paggawa ng musika. Ayon sa plano, nagtago si Seol-hee sa loob ng dining room at palihim na nakinig sa pag-uusap ng dalawang lalaki. Nasa kamay niya ang isang signaling device upang ipaalam kay Composer Park kung nagsasabi ba ng totoo ang kausap niya. Ilang sandali pa, dumating si Doha at sinimulang painumin ni Composer Park ng maraming alak. Pagkatapos nito, nagsimula na siyang magtanong. Ngunit sa kabila ng lahat ng tanong ni Composer Park, prangkang sinasagot ni Doha ang lahat. Lalo na nang tanungin kung nangopya ba siya ng musika, agad niyang sinagot, "Ni hindi ko nga kilala ang musika mo." Dahil dito, labis na nagalit ang matandang kompositor. Gayunpaman, nang tanungin naman ni Doha si Composer Park kung siya ba ay nanggopya ng musika, agad na napansin ni Seol-hee na nagsisinungaling si Composer Park. Ngunit patuloy pa rin itong naniniwala na mas talentado siya kaysa kay Doha. Sinadya pa ni Composer Park na buksan ang isang lata ng soda at ibinuhos ito kay Doha upang pilitin siyang tanggalin ang kanyang salamin. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin ito tinanggal ni Doha. Tinangkaring ipatid ni Composer Park si Doha sa pag-asang matumba ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, si Composer Park pa ang siyang nasaktan. Pagkatapos nito, mariing hiningi ni Seol-hee na bayaran na agad ni Composer Park ang natitirang halaga, kung hindi ay ibubunyag niya ang issue ng pammaking nito ng musika. Pagkasabi nito, sumakay na si Seol-hee sa kanyang kotse at umalis, habang naiwan si Composer Park na nagninit-nit sa inis. Pag-uwi ni Seol-hee, nakita niya ang isang lalaking lasing na nakaupo sa tabi ng pader. Pagkakita sa sunglases at mga mansa ng soda sa damit nito, agad niyang inalala ang lalaking nakaharap niya sa restaurant kanina lang. Naalala niyang ang paborito nitong football team ay Liverpool. Dahil dito, mabilis na naisip ni Seol-hee na si Doha nga ang misteryosong kapitbahay sa katabing unit. Dahil sa matinding kuryosidad, dahan-dahang inalis ni Seol-hee ang maskara ni Doha at nasilayan ang tunay nitong mukha. Ngunit bago pa man niya ito maibalik, biglang nagising si Doha at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Lubos ang pagkagulat ni Doha nang mapagtantong nakita ng babae sa harap niya ang kanyang totoong mukha. Panikado rin si Seol-hee dahil nahuli siya sa kanyang palihim na kilos. Ngunit walang sinabi si Doha, tumayo lamang siya at umalis. Pagbalik sa bahay, agad na naghanap si Seol-hee ng impormasyon tungkol kay Doha sa internet. Napansin niyang sadyang itinatago ni Doha ang kanyang pagkakakilanlan dahil wala man lang impormasyon tungkol sa kanya online. Kinabukasan, mag-isang kumain si Seol-hee sa isang restaurant. May dalawang lalaking umupo sa mesa sa tabi niya. Ang lalaking naka-leather jacket ay nagyabang sa kanyang kasama at dahil sa kanyang kahusayan, maraming babae ang nababaliw sa kanya. Narinig ito ni Seol-hee at agad niyang nalaman na puro kasinungalingan ang sinasabi ng lalaki. Napatawa siya. Napansin ito ng lalaking naka-leather jacket at sinadyang landiin si Seol-hee. Tinanong niya ito kung may nobyo na ba siya, ngunit hindi interesado si Seol-hee sa ganong klaseng lalaki. Bukod pa roon, wala namang katotohanan ang kahit isa sa mga sinabi nito. Kaya't malamig ang tugon ni Seol-hee at agad siyang umalis. Nang muli niyang makita si Doha na nakatayo mag-isa, humingi siya ng paumanhin sa nangyari noong nakaraang gabi. Paliwanag niya, dahil sa labis na kuryosidad ay naisipan niyang alisin ang maskara ni Doha, lalo na't sobrang maingat itong magtago. Sinabi rin niyang kung alam lang niya na magiging dahilan yon para hindi na umuwi si Doha, hindi na sana niya ginawa yon. Ngunit higit na inalala ni Doha kung may naging iniisip ba si Seol-hee nang makita ang kanyang mukha. Pero ang totoo, wala namang matandaan si Seol-hee, ang tanging impresyon lang niya ay napakagwapo ni Doha. Sa sandaling yon, may lumapit na estrangherong lalaki sa kanila. Hindi kilala ni Doha ang lalaki, kaya agad siyang pumwesto sa harapan ni Seol-hee upang siya ay protektahan. Sinabi ng lalaki na nahulog daw niya ang kanyang cellphone at nais sanang makihiram ng telepono nila saglit. Walang pag-aalinlangan, iniabot ni Seol-hee ang kanyang telepono sa lalaki. Labis na ikinagulat ito ni Doha. Pagkatapos tumawag ng lalaki, ibinalik niya ang telepono kay Seol-hee, saka humingi ng pautang para sa pamasahe. Nangakong ibabalik agad ang pera kapag nahanap na niya ang kanyang telepono. Agad na sumiksik si Seol-hee sa bulsa upang bigyan ito ng pera. Pero sa kasamaang palad, wala siyang dalang cash. Kaya humingi ng tulong si Seol-hee kay Doha at pinakiusapan siyang siya muna ang magpautang sa lalaki. Dahil si Seol-hee ang humiling, napilitan si Doha na pumayag. Pagkakuha ng pera, umalis ang lalaki nang hindi man lang lumingon. Hindi napigilang magkomento ni Doha kung gaano kadaling magtiwala si Seol-hee sa ibang tao. Ngunit prangkang sagot ni Seol-hee, hindi siya basta-basta nagtitiwala sa mga tao, nagtitiwala lamang siya sa mga salitang karapat-dapat pagkatiwalaan. Kabaliktaran ni Seol-hee, ang kanyang ina ay isang profesional na manloloko. Ngunit kamakailan, ibinunyag ni Seol-hee ang mga panlilinlang ng kanyang ina at pinablock ang credit card nito. Kaya ngayon, naghihirap ang kanyang ina. Madalas itong pumunta sa mga lugar kung saan may libreng pagkain para sa mga palaboy, kukuha ng litrato, at ipapadala ito kay Seol-hee upang makuha ang kanyang awa at makahingi ng pera. Pero hindi madaling malinlang si Seol-hee. Tanging kapag natiyak niyang totoo ang sinasabi ng kanyang ina saka lamang niya binubuksan muli ang card. Ipinagmalaki pa ng ina ni Seol-hee na napaopera raw siya ng vocal cord polyps kaya hindi siya makapagsalita ng direkta kay Seol-hee. Nagsusulat pa siya sa papel upang hindi mabistong nagsisinungaling. Ngunit isang araw, si Doha ang kinatok ng kanyang ina sa pagkakamali, dahilan upang ito'y magulat. Sa sandaling yon ay dumating si Seol-hee. Pagkakita niya rito, agad niyang gustong hilahin ang kanyang ina papasok upang kausapin, ngunit tumanggi ang kanyang ina na pumasok. Tila natatakot itong makipag-usap kay Seol-hee. Sinisi rin ng kanyang ina si Seol-hee sa pagkasira ng kanilang buhay dahil sa kakaibang kakayahan nito. Para sa kanya, dapat ay ibinabahagi sa kanya ang perang kinikita ni Seol-hee gamit ang abilidad na yon.
Pinuligsa siya ni Solhee at sinabing kung hindi siya nanloko ng mga tao, hindi sana sila napunta sa ganoong sitwasyon. Nang makita ng kanyang ina na wala siyang makukuhang pera, nag-ayos na itong umalis. Ngunit sa kabila ng lahat, naawa si Solhee at iniabot sa ina ang perang inihanda na niya mula pa kanina. Umaasa siyang pagkatapos noon ay titigil na ang ina sa paggugulo. Habang papalayo ang kanyang ina na masayang-masaya, naalala ni Solhee ang nakaraan. Bata pa siya noon at palagi siyang nagtatanong kung ano ba talaga ang ginagawa ng kanyang ina. Isang araw, pag-uwi niya mula sa eskwela, may isang babaeng naghihintay sa ibaba ng gusali. Ang babaeng iyon ay isa sa mga nabiktima ng panloloko ng kanyang ina at nais nitong makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit wala namang alam si Solhee kung nasaan ang ina niya. Ang tanging nakita niya ay ang lihim na pagtatago ng kanyang ina ng passbook ng ibang tao. Matapos nito, dinala ni Solhee ang babae sa kanilang bahay upang isauli ang perang ninakaw ng kanyang ina. Ngunit ang totoo, ang babae rin pala ay isa ring profesional na sinungaling. Nakuha pa nga niya ang ebidensya ng panloloko ng ina ni Solhee at kinuha rin ang family bankbook nila kung saan nakalagay ang lahat ng ipon ng pamilya. Nang mapagtanto ni Solhee na nagsisinungaling ang babae, huli na ang lahat. Agad na tumakbo palayo ang babae. Sa tuwing naaalala yon, hindi maiwasan ni Solhee na makaramdam ng kaunting lungkot. Nakita niyang nakatayo si Doha sa balkonahe ng katabing unit, kaya alam niyang narinig nito ang buong pag-uusap nila. Sinubukan siyang damayan ni Doha at sinabing likas na may mga pagkukulang ang bawat pamilya. Pero para kay Solhee, hindi niya na nga alam kung matatawag pa ba niyang pamilya ang kanyang ina. Matagal na silang hindi nagsasalo ng pagkain dahil natatakot ang kanyang ina sa kakayahan niyang makadetect ng kasinungalingan. Kinaumagahan, ibinalik na ni Solhee ang perang inutang niya kay Doha. At gaya ng inaasahan, hindi siya niloko ng lalaki. Sa katunayan, inasikaso pa nito ang interes at ibinalik ang buong halaga. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Solhee. Sinabi ng nasa kabilang linya na nagbago ang lokasyon ng blind date. Ang totoo, ibang babae ang may blind date, at si Solhee ay inutusan lamang na samahan ito upang suriin ang lalaki. Gusto ng babae na malaman kung tunay ba siyang mahal ng lalaki, at kung handa ba itong maging partner sa habang buhay. Sa pagtitipon, sinabi ng lalaki na sobrang abala raw siya sa trabaho kaya hindi sila nagkikita nitong mga nakaraang araw. Alam ni Solhee na kasinungalingan iyon, kaya agad niyang pinindot ang buton sa kanyang kamay upang magbigay ng babala sa babae. Habang patuloy pa rin ang lalaki sa pagre-reply sa kanyang telepono, tinanong siya ni Solhee kung nakikipag-ugnayan ba siya sa isang babaeng katrabaho. Ang pagtanggi ng lalaki ay halatang kasinungalingan. Muli, pinindot ni Solhee ang signal button. Bigla namang tinanong ng babae ang lalaki kung gusto ba nitong pakasalan siya. Sa sagot ng lalaki, agad na naunawaan ni Solhee na pumayag lang itong makipagrelasyon dahil sa magandang pinanggalingan ng babae. Ngunit dahil totoong umiibig ang babae, matigas pa rin itong tinanong si Solhee kung mahal ba talaga siya ng lalaki. Hindi sumagot ang lalaki, ngunit ngumiti lamang, tumayo at lumabas upang tumawag. Ang kilos na yun na ang naging sagot niya. Inabot ng babae ang kabayaran kay Solhee at sinabing hindi na nila kailangang tuklasin pa ang katotohanan. Ngunit sa katotohanan, wala naman siyang balak na makipaghiwalay sa lalaki. Sa harap ng babaeng pinili ang magbulag-bulagan, wala nang magawa si Solhee kundi igalang ang desisyon nito. Sa sandaling iyon, bumalik ang lalaki kasama ang kanyang mga kaibigan. Lumapit siya sa babae at lumuhod upang mag-propose. Sa gitna ng tuwa ng babae, tahimik na ibinalik ni Solhee ang bayad sa kanya. Minsan na ring nagkaroon ng nobyo si Solhee at umabot pa sila sa puntong pinag-uusapan na ang kasal. Mahal nila ang isa't isa at naging tapat sa kanilang damdamin. Ngunit kalaunan, nagsimula nang magsinungaling ang lalaki. Ni hindi na ganito masabi kay Solhee ang salitang mahal kita. Nang makita ni Solhee ang pag-aatubili ng lalaki, siya na mismo ang nagpasya na makipaghiwalay dahil alam niyang kahit ang kabustuhang pakasalan siya ay isa ring kasinungalingan. Hindi alam ni Solhee na nailipat pala ang kanyang ex-boyfriend sa Seoul upang magtrabaho bilang patrol police officer. Samantala, si Solhee ay naglalakad sa kalsada habang patuloy na pinakikinggan ang napakaraming kasinungalingan mula sa mga taong umiibig. Biglang naagaw ng musika mula sa isang bar ang atensyon ni Solhee. Mag-isa siyang pumasok sa loob, umorder ng inumin, at pansamantalang nakalimot sa sariling mga problema. Ngunit ang lalaking tumutugtog ng piano sa entablado ay si Doha pala. Tahimik na nakinig si Solhee sa musika habang umiinom ng malakas. Sa gitna ng kanyang pag-inom, biglang may lumapit na lalaki upang kausapin siya. Pilit niyang inalala kung sino ito at agad niyang nakilala, ang walang hiya na nagtaksil sa kanyang mayamang kliyente. Mabilis na natuklasan ng lalaki na hindi pala magpinsan si Solhee at ang babaeng iyon. Nang mabisto ang kanyang panlilinlang, nagalit siya ng husto. Lasing man, hindi natakot si Solhee at diretsahang inamin ang totoo. Nang muntik na siyang saktan ng lalaki, biglang lumapit si Doha, wala ang kanyang maskara, at inakay palayo si Solhee. Habang nasa daan pa uwi, inakala ni Doha na ang lalaking iyon ay ang blind date ni Solhee, ngunit agad niya itong itinanggi. Marami lang daw siyang naranasang hindi magagandang bagay sa araw na iyon, kaya uminom siya para maibsan ang stress. Pinilit ni Doha na ilok ang mga bintana ng sasakyan upang pigilan si Solhee sa paggawa ng anumang padalos-dalos. Nagtaka si Solhee kung bakit naglakas loob si Doha na ipakita ang kanyang mukha para tulungan siya. Nang marinig ito, parang sakalang natauhan si Doha kaya dali-daling isinuot muli ang kanyang maskara. Matapos nito, hinila ni Solhee si Doha para kumain. Umupo silang dalawa na nakaharap sa dingding upang walang makakita sa mukha ni Doha at makakain siya ng walang alalahanin. Nang matapos ang pagkain, inihatid ni Doha si Solhee sa harap ng gusali, saka bumalik upang iparada ang sasakyan. Napansin ni Solhee ang dalawang reporter na palihim na iniimbestigahan ang mailbox ng gusali.
Matapos ang ilang tanong, napagtanto niyang nagsisinungaling ang mga ito, hinahanap nila si Doha. Sa mga oras na yon, lumitaw na si Doha sa likuran nila, kaya't nagpanggap si Sol-hee na siya ang nobyo niya. Itinaas ni Sol-hee ang kamay at tumakbo palapit kay Doha, tinakpan ng husto ang mukha nito mula sa mga reporter. Pagkatapos ay inikot niya si Doha sa kabilang direksyon, isinuot muli ang maskara nito, at itinungo ang ulo niya pababa. Matagumpay nilang naiwasan ang mga reporter. Pagkatapos nito, alam na ni Doha na ginawa iyon ni Sol-hee upang protektahan siya. Pagdating sa pintuan ng kanyang unit, narinig nila ang boses ng dalawang reporter sa likuran. Labis ang kaba ni Doha kaya paulit-ulit niyang inilalagay ang password, ngunit hindi pa rin ito tama. Kaya't hinila siya ni Sol-hee papasok sa bahay niya. Dahil lalaki at babae silang magkasama sa isang kwarto, naging medyo alanganin ang atmosfera. Sa pamamagitan ng camera system ng gusali, nakita ni Sol-hee na naroon pa rin ang mga reporter sa labas ng unit ni Doha. Kaya't iminungkahi niyang manatili na muna ito sa kanyang unit. Upang mapawi ang pag-ilang, kumuha si Sol-hee ng mansanas at sinimulang balatan ito. Ngunit nang makita ni Doha kung gaano siya kapalpak sa pagbabalat, kinuha niya ito at siya na ang nagbalat, mahusay at maingat. Hindi sinasadyang napansin ni Doha ang pangalan na nakaprint sa resibo ni Sol-hee. Instinktibong tinanong naman siya ni Sol-hee kung ano ang pangalan niya bilang kapalit. Nagulat si Doha at sinabing Sungjun ang pangalan niya. Bagamat halatang hindi totoo ang pangalan, hindi ito naramdaman ni Sol-hee, hindi niya na-detect ang kasinungalingan. Nagkaroon ng pagdududa si Sol-hee tungkol sa kanyang kakayahan. Tinanong niya si Doha kung nagsisinungaling ba ito. Agad namang sumagot si Doha, sino bang hindi nagsisinungaling? Ako man ay madalas magsinungaling. Dahil dito, hindi maiwasang isipin ni Sol-hee kung nawala na ba ang kanyang kakayahan. Habang nanonood sila ng pelikula, hindi napigilang pag-usapan ni Sol-hee at Doha ang tungkol sa pananaw nila sa pag-ibig. Ipinahayag ni Sol-hee na ang gusto niya ay isang partner na lalapit sa kanya ng may katapatan. Kung hindi, kapag nalaman niyang nagsisinungaling ito, agad niya itong bibitawan. Sinabi naman ni Doha na kung ganoon, dapat ay makatagpo siya ng isang sinungaling na nagsisinungaling ng totoo, dahil lahat ng tao sa mundo ay nagsisinungaling. Bigla namang narinig ang kaguluhan sa labas ng pinto, isang komprontasyon sa pagitan ng mga reporter at ng isang delivery person. Dumating ang patrol police upang ayusin ang sitwasyon. Nakita ni Kang Min ang isang package na nahulog sa sahig, kaya't dinala niya ito sa pintuan ng unit ng may-ari. Laking gulat niya nang makita ang pangalan ni Sol-hee sa package. Sakto namang binuksan ni Sol-hee ang pinto at nakita si Kang Min. Pareho silang nagulat sa biglaang pagkikita. Matapos ang ilang bati, napansin ni Kang Min ang isang pares ng sapatos na pambabae at panlalaki sa loob ng bahay ni Sol-hee, kaya inakala niyang kasal na ito. Mabilis namang itinanggi iyon ni Sol-hee. Bago umalis, inamin ni Kang Min na miss niya si Sol-hee, isang bagay na muling nagpagulo sa damdamin ni Sol-hee. Narinig ni Doha ang kanilang pag-uusap at napansin niyang maling akala ang nabuo kay Kang Min, kaya iminungkahi niya kay Sol-hee na sa susunod ay linawin nila ito kay Kang Min. Pagka-realize ni Sol-hee, nakauwi na pala si Doha. Naiinis si Doha sa narinig niyang hindi malinaw na mga sinabi ni Kang Min kay Sol-hee. Pagkaalis ni Doha, lalong pinag-isipan ni Sol-hee kung bakit hindi gumagana ang kanyang kakayahan kay Doha. Kaya't nagpasya siyang ayain si Doha kumain para muling subukin ang kanyang abilidad. Ngunit mariing tumanggi si Doha dahil ayaw daw niya ng pagkain sa labas. Noong nakaraan lang siya sumama dahil tahimik ang lugar at mukhang masarap ang pagkain. Nang marinig ito, iminungkahi ni Sol-hee na bigyan siya ni Doha ng contact number nito. Kapag may nakita siyang restaurant na tahimik at masarap ang pagkain, ipapaalam niya agad kay Doha. Dahil sa maalab na alok ni Sol-hee, napilitan si Doha na ibigay ang kanyang numero. Pagbalik ni Sol-hee sa cafe, nagulat siya nang aktibong lapitan siya muli ni Kang Min. Sa pagkakataong ito, humingi ng tawad si Kang Min sa mga nangyari noon. Hindi inaasahan ni Kang Min na magagalit agad si Sol-hee. Galit na galit niyang sinabi na si Kang Min mismo ang nag-propose, pero siya rin ang biglang nagbago. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, lumipat siya ng tirahan at tuluyang nawalan ng komunikasyon sa loob ng 3 taon. Para kay Sol-hee, wala nang saysay ang hulit-huling paghingi ng tawad. Pinagtanggol naman ni Kang Min ang sarili. Anya, tinanong-tanong niya kung nasaan si Sol-hee, at nang malaman niyang dito ito lumipat, humiling siya ng reassignment para lamang makita ito. Hindi niya raw magawang tawagan si Sol-hee dahil takot siyang tanggihan siya nito at baka may nobyo na raw ito ngayon. Tuluyan ang nawala ng pag-asa si Sol-hee kay Kang Min kaya't diretsahan niyang inamin na may boyfriend na siya. Sa pagkakataong iyon, eksaktong pumasok si Doha sa cafe. Nakita niyang tinatawag siyang nobyo ni Sol-hee habang nakatingin ito sa kanya na parang humihingi ng tulong kaya agad siyang lumapit at tumayo sa tabi niya. Nakita ni Kang Min na hawak ni Doha ang kamay ni Sol-hee ng mahigpit, kaya't napangiti na lang siya ng pilit. Gustong bawiin ni Sol-hee ang kamay niya, pero lalo lang hinigpitan ni Doha ang hawak. Nag-aalala si Doha na baka guluhin pa muli si Sol-hee ng kanyang ex, kaya minabuti niyang ihatid siya pauwi. Naglakad silang dalawa pauwi habang magkahawak kamay. Pagsapit nila sa harap ng gusali, napagtanto ni Doha na wala namang masamang intensyon si Kang Min kay Sol-hee, kaya pinayuhan niya si Sol-hee na humanap ng tamang pagkakataon upang ipaliwanag ng maayos ang lahat. Pagkatapos, ibinalik pa ni Doha ang tarot card na dating nahulog ni Sol-hee. Kinabukasan, inaya ni Sol-hee si Doha na maghapunan. Dahil sa tukso ng masasarap na pagkain, masaya namang pumayag si Doha. Habang kumakain sila, may narinig si Sol-hee na magkasintahang nagbubulungan ng mga papuri na halatang hindi totoo. Dahil dito, naisipan niyang subukan si Doha. Tinanong niya ito kung pwedeng magsinungaling sa kanya, halimbawa, purihin siyang maganda kahit hindi totoo.
Ngunit para kay Doha, totoo namang maganda si Solhee. Dahil sa taos-pusong papuri ni Doha, napahiya si Solhee. Hindi umubra ang plano niya, kaya nag-isip siya ng panibagong paraan, painumin si Doha ng alak para mapalabas ang totoo niyang nararamdaman. Ngunit sinabi ni Doha na matagal na siyang tumigil sa pag-inom at hindi na siya umiinom kailanman. Sa sandaling iyon, tumawag si Jiyeon mula sa tabing dagat. Kamakailan lang, nagpasya si Doha na tumigil sa pagsusulat ng kanta para kay Jiyeon upang maputol ang pagiging dependent nito sa kanya. Ayaw ni Doha na mapunta sa isang walang kasagutang pag-ibig si Jiyeon at masayang ang damdamin nito. Para kay Jiyeon, ang hindi na pagkanta ng mga kantang isinulat ni Doha ay parang nawalan na ng saysay ang pagiging isang mang-aawit. Nagpasalamat siya kay Doha at agad binaba ang tawag. Pagkatapos noon, hindi na siya makontak ni Doha. Nabahala si Doha, kaya agad siyang tumawag kay Dukchan upang alamin ang sitwasyon. Nang malaman niyang pumunta si Jiyeon sa tabing dagat ng Gangdong, biglang bumalik sa alaala ni Doha ang mga lumang pangyayari. Nasaktan siya ng labis na parabang hindi na siya makahinga. Nang makita ni Solhee ang masakit na ekspresyon ni Doha habang papunta ito sa kotse, inalok niyang siya na ang magmaneho. Habang nasa biyahe, diretsahang inamin ni Doha kay Solhee na isa siyang composer. Pinayuhan din niya si Solhee na huwag kumuha ng larawan o magsalita kapag nakita na nila si Jiyeon upang maiwasan ang chismis. Pumayag naman si Solhee dahil hindi rin siya mahilig makialam sa buhay ng ibang tao. Nagmadali silang pumunta sa dalampasigan. Sa mga sandaling iyon, kalahati na ng katawan ni Jiyeon ang nasa tubig. Agad siyang nilapitan ni Doha at dinala pabalik sa kotse. Pagdating nila sa loob, napansin ni Jiyeon na naroon din si Solhee. Sa talas ng pakiramdam ni Jiyeon, agad niyang nadama na may kakaibang namamagitan kina Doha at Solhee. Mabilis na kinumpronta sila ni Jiyeon, ngunit ayaw namang magpaliwanag ni Doha. Dahil dito, lalong naghinala si Jiyeon. Nagalit pa siya at nagsabing ayaw na raw niyang mabuhay. Lubos itong ikinagalit ni Doha. Napasigaw siya at inutusan si Jiyeon na bumaba ng kotse. Wala nang nagawa si Jiyeon kundi sundin siya at sumama sa kanyang manager. Habang pauwi, pagod na naupo si Doha sa loob ng kotse at nakatulog. Pagdating nila sa apartment complex, sinubukang gisingin ni Solhee si Doha. Sa sandaling iyon, naipit pa rin si Doha sa isang bangungot. Sa kanyang panaginip, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng isang babae. Narinig ni Solhee ang sinabi ni Doha, hindi ko siya sinaktan. Sa puntong iyon, parang may kumalembang na kampana sa isipan ni Solhee. Napagtanto niyang nagsisinungaling si Doha. Sungjun ang pangalang ginamit ni Doha noong siya ay nasa high school. Noon pa man, kilala na siyang standout na estudyante sa kanilang paaralan. Sina Sungjun at ang kaklase niyang si Omji ay kilalang-kilala bilang magkasintahan. Hanggang sa isang araw, nagkaroon sila ng alitan. Itinapon ni Omji ang susi ng kotse ni Sungjun sa dagat para pigilan siyang makapunta sa Seoul. Pagkatapos noon, naaksidente si Omji. Si Doha ang pinaniwala ang may kinalaman at may masamang balak laban sa kanya. Sa harap ng mga tanong ng pulis, labis ang paghihirap ni Doha, ngunit paulit-ulit lang niyang sinasabing hindi niya sinaktan si Omji. Bagamat nasabi iyon ni Doha habang nananaginip, napansin pa rin ni Solhee na nagsisinungaling siya. Nang magising si Doha, labis siyang lupaypay. Tahimik siyang nagsuot ng mask at bumalik sa kanyang unit. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ng lagnatin si Doha. Binaliwala niya ang pag-aalala ni Solhee at umuwi ng mag-isa. Ngunit dahil sa kabutihang loob ni Solhee, hindi niya magawang pabayaan si Doha. Kaya naghanap siya ng gamot para sa lagnat at dinala ito sa kanya. Pagpindot niya ng doorbell, napansin niyang bahagyang bukas ang pinto. Kaya pumasok siya. Pagpasok niya, nakita niyang nakatulog si Doha sa tabi ng kama. Balak sana niyang iwan na lang ang gamot at umalis, pero hindi sinasadyang napansin niya ang mga sleeping pills na nakakalat sa sahig. Doon nalaman ni Solhee na matindi pala ang insomniang dinaranas ni Doha. At nang makita niyang mataas pa rin ang lagnat nito, hindi niya magawang iwan ito. Ginamit ni Solhee ang lahat ng lakas niya para maihiga ng maayos si Doha sa kama para mas komportableng makatulog. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng basang tuwalya para mapababa ang lagnat. Nang medyo bumaba na ang init ng katawan ni Doha, balak na sanang umalis ni Solhee. Ngunit laking gulat niya nang biglang hawakan ni Doha ang kamay niya at hilahin pabalik. Napagkamalan siya ni Doha na si Omji, kaya't mahigpit siyang niyakap at ayaw siyang pakawalan. Inihilig pa ni Doha ang ulo niya sa braso ni Solhee habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Gusto sanang bawiin ni Solhee ang kanyang braso, pero laking gulat niya nang bumagsak ang buong katawan niya sa kama, magkatapat sila ng mukha ni Doha. Hindi na siya makatakas, kaya napilitan siyang mahiga sa tabi ni Doha buong magdamag. Kinaumagahan, nagising si Solhee at nakita si Doha sa tabi niya. Agad siyang bumangon para umalis, ngunit nadulas siya at muling napahiga sa kama. Nagising si Doha at natulala habang nakatitig kay Solhee. Mabilis na nagpaliwanag si Solhee na hindi isinara ni Doha ang pinto kagabi. Nakita niyang may sakit si Doha kaya pumasok siya para alagaan ito. Ngunit imbes na matuwa, naramdaman ni Doha na pabigat ang kabutihang loob ni Solhee. Hiniling ni Doha na mula ngayon, huwag na siyang alalahanin ni Solhee. Dapat ay ituring na lang siya na parang hindi siya umiiral. Sa kabila ng malamig na pagturing ni Doha, hindi umurong si Solhee. Sinabi niyang ayaw na rin naman talaga niyang makipag-ugnayan pa sa kanya. Sa labas, tila gusto ni Doha na lumayo si Solhee sa kanya, pero nang makita niya ang gamot at malamig na tuwalya na ginamit kagabi, hindi niya maiwasang maantig. Matapos ang mga nangyari noong gabi, napagtanto ni Jiyeon na may hindi pangkaraniwang relasyon sina Doha at Solhee. Nagselos siya at nakipagtalo kay Dukchan. Gusto niyang paalisin si Doha sa tinitirhan nito. Kung hindi raw, pupuntahan niya si Solhee araw-araw. Sa ganoong sitwasyon, tiyak na mapupuno ng mga reporter ang maliit na kalye nila. Dahil sa pagiging irasyon ni Jiyeon, nagalit si Dukchan.
Sa puntong iyon, tahasan niyang sinabi kay Jiyeon na huwag nang makialam kay Doha dahil masyado siyang kahawig ng ex-girlfriend ni Doha. Habang lalo siyang nagwawala, lalo lang siyang itinataboy ni Doha. Pati ang nakababatang kapatid ni Dukchan na si Jae-chan ay alam din ang tungkol kina Doha at sa dati nitong kasintahan. Alam din ni Jae-chan na ayaw ni Doha na mabunyag ang kanyang tirahan at palaging nagsusuot ng maskara dahil takot siyang malaman ng iba ang kanyang nakaraan. Dahil dito, ginagamit ito ni Jae-chan para takutin at perahan si Doha. Matapos niyang paalisin si Jae-chan, nagtungo si Doha sa isang bar para tumugtog pero bigla na lang nanginig ang kanyang mga kamay, dahilan upang masira ang kanyang performance. Hindi naman siya sinisi ng may-ari. Sa halip, mahinahong tinanong ng may-ari kung ayos lang ba si Doha. Wala namang masyadong sinabi si Doha. Nakiusap lang siya na pansamantala siyang makituloy doon. Samantala, napansin ni Sol-hee na madilim ang bahay ni Doha at agad niyang napagtanto na umalis na ito. May isang lalaking nakasuot ng maskara ang nagpapanggap na si Doha at nag-upload ng video online. Inaakusahan niya ang entertainment company ni Jay na kumuha ng huwad na composer at sinabing gawain na umano ng kumpanya ang pangungopya ng musika. Pagka-post ng video, agad itong naging usap-usapan ng mga netizens. Naniniwala silang si Doha ang lalaking may maskara kaya sabay-sabay nilang kinondena ang kumpanya ni Jay. Kung nais ni Dukchan na kasuhan ang nagpapanggap na ito, kailangan si Doha mismo ang magpaliwanag at kumpirmahin ang lahat. Sa katunayan, ang totoong nanggopya ng gawa ng iba ay si Composer Park mula sa kumpanya. Bilang isang direktor, sobra ang kanyang kayabangan. Matapos ang insidente, galit na galit siyang sumugod sa coffee shop ni Sol-hee. Pinaghinalaan niya na isa sa kanyang mga empleyado ang nagtaksil sa kanya at nagpanggap bilang si Doha para i-post online ang issue ng kanyang pamimeke ng musika. Nirecord ni Composer Park ang mga boses ng kanyang mga tauhan at gusto niyang ipatukoy kay Sol-hee kung sino sa kanila ang nagsisinungaling. Sa kasamaang palad, kung hindi niya ito narinig ng direkta, hindi matutukoy ni Sol-hee kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Nabasa rin ni Sol-hee ang mga chismis online, kaya't nag-aalala siya para kay Doha. Sa mga oras na yon, dumating si Dukchan upang hanapin si Sol-hee dahil hindi niya makontak si Doha. Alam niyang magkapitbahay sina Sol-hee at Doha kaya't nagtanong siya rito. Naging curious si Sol-hee kung anong klaseng tao si Doha at bakit palagi niyang tinatakpan ang kanyang mukha na parang may tinatakbuhan. Ikinuwento ni Dukchan na may isang pangyayaring labis na nagpahina kay Doha. Simula noon, malaki ang ipinagbago ng kanyang ugali. Pero mula nang lumipat si Doha sa lugar ni na Sol-hee, malaki na ang ipinagbago niya. Mas maayos na ang tulog niya at nagsimula na siyang makipag-usap sa mga kapitbahay. Umaasa si Dukchan na matutulungan siya kahit kaunti ni Sol-hee. Kung sakaling bumalik si Doha, agad daw siyang tawagan ni Sol-hee para ipaalam. Naalala ni Sol-hee ang mga posibleng puntahan ni Doha kaya't nagmadali siyang pumunta sa bar kung saan tumutugtog ito ng piano. Nang makilala ng may-ari ng bar si Sol-hee, alam niyang hinahanap nito si Doha. Pinaghintay muna siya ng kaunti. Pagkaalis ng lahat ng customer, lumabas si Doha. Labis ang gulat niya nang makita si Sol-hee sa harapan niya. Nang aksidenteng mabasag ni Doha ang isang plato, agad siyang nilapitan ni Sol-hee para pigilan siyang pulutin ito gamit ang kanyang kamay. Naniniwala siyang dapat ingatan ng isang pianist ang kanyang mga kamay. Hindi ito dapat masaktan. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Sol-hee ang rason kung bakit siya pumunta roon. Patay ang cellphone ni Doha kaya walang makontak sa kanya. Gulo na sa kumpanya nila dahil sa video ng nagpapanggap sa kanya. Kaya dumulog si Dukchan kay Sol-hee. Matapos mapanood ang video, gusto pa ring magtago ni Doha at sinabing tiyak na inaasikaso na iyon ng kumpanya. Hindi matanggap ni Sol-hee ang pagiging mahina ni Doha. Sinabi niyang iresponsable ang kanyang ugali. Buong paniniwala ni Sol-hee na hindi si Doha ang nagnakaw ng musika. Ang tanging hiling lang niya ay lumaban si Doha para sa kanyang karera. Labis na naantig si Doha sa mga sinabi ni Sol-hee. Kinabukasan ng maaga, nagtungo si Doha sa isang lumang pabahay. May lalaking lumitaw sa likod niya at nagtanong kung sino ang hinahanap niya. Nagkunwaring tinanong ni Doha kung siya si Kim Doha, ngunit bigla na lang tumakbo palayo ang lalaki. Agad na hinabol ni Doha ang lalaki, kaya nagsimula silang maghabulan sa eskinita. Sa mga oras na yon, may bolang gumulong palabas. Mabilis ang naging reaksyon ni Doha at sinipa niya ang bola papunta sa lalaki. Natumba ito sa lupa at kusang sumuko. Akala niya pulis ang humahabol sa kanya, hindi niya inaasahan na si Kim Doha talaga yon. Matapos iyon, dinala ng lalaki si Doha sa bahay niya sa basement. Kahapon, napanood ni Doha ang video at agad niyang nakilala ang electronic keyboard na lumabas roon. Kaya natuntun niya ang lugar na ito. Ang lalaking iyon ay ninakawan ng kanyang musika, kaya hindi niya matanggap ang nangyari. Alam niyang sikat at misteryoso si Doha, kaya ginamit niya ang pangalan nito upang isiwalat ang katotohanan at makuha ang atensyon ng publiko. Napagtanto ng lalaki na mali ang kanyang ginawa, kaya handa na siyang tanggalin ang video at mag-post ng paghingi ng paumanhin. Alam ni Doha na hindi kasalanan ng lalaking iyon kundi ni Composer Park. Siya ang talagang nangopya ng musika at siyang dapat managot. Kusang nagtungo ang lalaki sa kumpanya at inamin na siya ang nagpanggap bilang si Doha. Ginamit lamang siya ni Composer Park na nagnakaw ng kanyang gawa. Pagkatapos nito, itinaboy siya ni Park kaya nagtanim siya ng galit at kaya niya ginawa ang lahat ng iyon. Si Doha rin mismo ang nagsabing gagawin niya ang lahat upang tulungan ang kumpanya na malampasan ang krisis na ito. Dumating din si Composer Park sa kumpanya pero todo tanggi sa akusasyong pameke. Matapang pa niyang sinabi na kaya hindi pa rin nagpapakita si Doha ay dahil may kahina-hinalang kilos ito. Nang marinig iyon ni Doha, nagpasya siyang hindi na magtago pa.
Habang tatanggalin na ni Doha ang kanyang maskara, biglang kinuha ni Dukchan ang sombrero ng isang katrabaho at isinuot iyon kay Doha, saka siya inilayo sa karamihan. Matagal nang may nakahandang plano si Dukchan at nais niyang protektahan si Doha. Matagal na niyang alam na nangungopia si Composer Park, ngunit hindi pa niya ito nabibigyang aksyon. Kalaunan, natanggap rin ni Composer Park ang nararapat na parusa. Si Doha naman ay nagbago na mula sa dati niyang palaging pag-iwas. Aktibo pa nga niyang inanyayahan si Solhee na manood ng kanyang performance. Pagkatapos ng pagtatanghal, muling tinanggal ni Doha ang kanyang maskara upang humarap sa lahat. Sa tagpong iyon, labis ang tuwa ni Solhee. Wala silang sinabi sa isa't isa, ngunit nagpalitan sila ng masayang tinginan. Pagkatapos, inanyayahan ni Doha si Solhee na kumain, bilang pasasalamat sa pagtulong nitong maibalik ang kanyang normal na buhay. Mula ngayon, hindi na kailanman kailangan pang magtago ni Doha. Bigla siyang tumawag, Solhee, at dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa puso ni Solhee, labis siyang kinakabahan, ngunit ang tinanong lang ni Doha ay kung ang bisita sa katabing mesa ay palihim silang kinukuhanan ng video. Medyo nataranta si Solhee. Ipinaliwanag niyang ang mga nasa katabing mesa ay kinukuhanan lang ng litrato ang pagkain. Dahil matagal nang hindi kumakain sa labas si Doha, palagi siyang nagmamasid sa paligid ng may pag-ingat. Kapag may taong lumalapit, agad siyang nagugulat at tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang napkin. Naisip ni Solhee na hindi pa sanay si Doha sa ganitong sitwasyon, kaya sinabi niyang ayos lang na dahan-dahan muna siyang masanay. Pagkatapos kumain, nagpunta silang dalawa sa isang tahimik na bar. Ang mga tao roon ay abala lang sa pag-inom, kaya walang pumansin kay Doha. Dahil dito, naging mas kampante siya at uminom na rin kasama si Solhee. Matapos ang ilang baso, unti-unting nalasing si Solhee. Naitanong niya kay Doha kung bakit siya naging malamig sa kanya noon at bakit siya umalis ng bahay. Sinagot siya ni Doha na naalala niyang siya ang dahilan kung bakit nasaktan si Solhee, kaya gusto niyang takasan ang lahat ng nasa paligid niya. Pagkarinig nito, unang naisip ni Solhee ay baka may issue si Doha pagdating sa mga babae. Sa usaping relasyon, curious si Solhee kung gusto ba ni Doha si Jion. Nang malamang si Jion lang pala ang may gusto kay Doha at hindi ito mutual, nakaramdam si Solhee ng kaunting selos. Gustong-gusto ni Solhee malaman kung paano magmahal ang isang lalaking kakaiba ang personalidad gaya ni Doha. Habang nag-uusap sila, nag-crave si Solhee ng hipon, kaya tinulungan siya ni Doha na balatan ito. Habang pinapanood niyang binabalatan ni Doha ang hipon, hindi niya napigilang purihin ang mga kamay nito dahil sa ganda ng mga ito. Sa sandaling iyon, namula ang pisngi ni Doha at bumilis ang tibok ng kanyang puso. 2 hipon ang nabalatan ni Doha at nang mailagay ito sa plato, nagkataong hugis puso ang anyo nito. Sa kalasingan, pinulot ni Solhee ang 2 hipon at nilaro ito na parang bata. Dahil sa sobrang kalasingan, wala na siyang maalala, kaya binuhat siya ni Doha pauwi. Sa kanyang kalituhan, nakita ni Solhee si Doha na hinuhubaran siya. Pagkatapos noon, hinubad rin ni Doha ang kanyang damit pang itaas. Kinabukasan, nagising si Solhee sa kanyang kama. Napansin niyang may mansa sa kanyang damit at naalala niyang nahulog siya sa mesa at natapunan ng sarsa. Matapos ang kahiyang iyon, binuhat siya ni Doha pauwi. Pero habang nasa daan sila, paulit-ulit siyang nanghingi ng ice cream, kaya napilitan si Doha na pumasok sa convenience store upang bilhan siya. Pagdating nila sa bahay, tinulungan siyang hubarin ang maruming coat. Nadumihan rin ang coat ni Doha kaya hinubad rin niya ito upang linisin. Dahil kalahating lasing at kalahating gising, nakita ni Solhee ang tagpong iyon at inakala niyang may masamang balak si Doha, kaya sinampal niya ito. Pagkatapos noon, bumalik siya sa pagkakahiga at natulog muli. Nang maalala ni Solhee ang mga nangyari noong gabing iyon, labis siyang nahiya. Sa mga oras na iyon, nagdala si Doha ng pagkain kay Solhee at hindi niya nakalimutang ipaalala na palitan na nito ang password sa front door dahil alam na rin niya ngayon ang code. Bilang paghingi ng tawad, tinulungan ni Solhee si Doha na labhan ang maruming damit. Unti-unting naging mas malapit sila sa isa't isa kaysa dati. Nakita ni Doha sa TV ang isang patalastas tungkol sa laban sa football at naalala niyang minsang sinabi ni Solhee na gusto niyang manood sa mga bar dahil may malalaking screen doon. Dahil dito, kusang loob na nag-alok si Doha na yayain si Solhee manood ng laban kinabukasan ng gabi. Sa harap ng paanyayang ito, labis ang tuwa ni Solhee at buong sigasig siyang naghanda para sa kanilang date. Nagsuot si Solhee ng cute na pink na kasuotan. Si Doha naman ay nakasuit at leather shoes na bagay sa kanya. Nagkunwari si Solhee na abala siya buong araw at hindi siya nakapagpalit ng damit na hindi niya sinadya talagang magbihis ng maayos. Sa kabilang banda, diretsahang sinabi ni Doha na gusto niyang magmukhang mas kakit-akit para kay Solhee. Dahil sa prangkang sagot na yon, natuwa si Solhee. Halos lahat ng bar noong gabing iyon ay punuan. Dahil hindi sila nakapagpareserba, nahirapan silang makahanap ng maupuan. Sa kabutihang palad, matapos ang matagal na paghahanap, nakahanap din sila ng upuan sa isang bar na pagmamay-ari ng isang landlord malapit sa kanilang bahay. Kasagsagan na ng laro. Sa tuwing may nakakakilig na eksena, hindi maiwasan ni Doha at Solhee na sumigaw sa tuwa. Automatiko nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa ng mahigpit. Pagkatapos sa hiya, agad rin nila itong binitawan. Buong gabi, punong-puno ng hiyawan ng bar. Sa masayang kapaligiran, nagsalpukan ng baso sina Doha at Solhee. Kinabukasan, sinamahan ni Solhee ang isang babaeng kliyente sa isang tennis court. Nag-aalala ang kliyente na baka niloloko ng isang babae ang kanyang ama, kaya sinadya niyang ayain si Solhee upang alamin ito. Hindi inakala ni Solhee na ang babaeng tinutukoy ay ang sarili niyang ina. Nang makita ni Solhee ang kanyang ina, nagulat rin ang babae. Nagbigay ng senyas ang kliyente kay Solhee na maaari na siyang magsimulang magtanong. Dati, narinig ng kliyente na nawalan ng asawa ang babae,
kaya sinadya niyang tanungin kung anong araw ang kamatayan ng asawa nito. Sinabi ng ina ni Solhi na iyon ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa. Nang marinig iyon ni Solhi, agad niyang alam na nagsisinungaling ang kanyang ina dahil ang araw na iyon ay malinaw na kaarawan ng kanyang ama. Sa takot na mabuko, agad siyang hinila ng ina palayo at pinaalalahanan. Napansin daw ng kanyang ina ang ama ng kliyente. Kung palalampasin lang daw ni Solhi ito, makakamtan na niya ang buhay na matagal na niyang ninanais. Matagal nang hindi nakikita ang ina ni Solhi at ang ama nito. Para sa kanya, ang dating asawa ay parang wala na rin sa mundo. Sinabi rin ng kanyang ina na kung mapapatawad siya ni Solhi sa sitwasyong iyon, handa rin siyang patawarin si Solhi. Pero naramdaman ni Solhi na pawang kasinungalingan lamang ang lahat ng iyon. Dumating ang pamilya ng kliyente. Nagpatuloy ang babae sa pagtatanong sa ina ni Solhi, "Mahal mo ba talaga ang tatay ko?" Ngumiti ang ina ni Solhi at sumagot, pinagtitibay na mahal niya ito ng totoo. Muling napagtanto ni Solhi na nagsisinungaling ang kanyang ina, kaya pinili niyang sabihin ang totoo sa kliyente. Pagkarinig nito, hindi naman nagulat ang babae. Napakayaman daw ng kanilang pamilya, kaya't marami na talagang manloloko, gaya ng ina ni Solhi ang nagtatangkang lumapit sa kanila. Sa kabila nito, humanga ang kliyente sa kakayahan ni Solhi, dahil kahit kailan, hindi siya nadadaya ng kahit sino. Pagkatapos noon, nagpunta ang ina ni Solhi sa kanyang shop. Sa galit, binasag niya ang ilang gamit sa loob at sinisi si Solhi sa lahat ng hirap at kabiguang naranasan niya sa buhay. Sa kabila ng galit ng kanyang ina, nanatiling kalmado si Solhi. Alam kasi niya na duda na ang babaeng kliyente sa intensyon ng kanyang ina. Kahit hindi siya sumipot, siguradong hahanap pa rin iyon ng ibang tao para imbestigahan ang katotohanan. Habang papagalitan na sana siya ng kanyang ina, dumating si Doha sa cafe upang hanapin siya. Nang makita ito, inakala ng ina ni Solhi na may relasyon silang dalawa, kaya prangkang sinabi nito kay Doha na isang shaman si Solhi. Pagkarinig noon, hindi na nakatiis si Solhi at pinigilan ang kanyang ina. Pagkaalis nito, labis ang hiya ni Solhi kay Doha. Para sa kanya, ang kakayahan niyang makadetect ng kasinungalingan ay hindi isang magandang bagay. Minsan, ang labis na kaalaman ang nagiging dahilan upang hindi siya makasama ng isang tao. Bigla niyang naalala ang kanyang dating kasintahan. Sa katotohanan, ilang taon na ang nakalipas nang iwan siya ni Kang Min, hindi dahil nagbago ang puso nito kundi dahil may malubha itong sakit at ayaw niyang idamay si Solhi. Kaya nagsinungaling siya at nakipaghiwalay. Nararamdaman lamang ni Solhi noon na nagsisinungaling si Kang Min, pero hindi niya kailanman nalaman ang tunay na dahilan sa likod ng mga kasinungalingan. Hanggang ngayon, malinaw pa ring naaalala ni Kang Min ang mga sandaling iyon. Kabisado pa rin niya ang numero ni Solhi at palagi siyang naalala. Samantala, iniisip ni Solhi na baka walang magandang kahihinatnan ang relasyon nila ni Doha. Ayaw na niyang magtago. Inamin niya kay Doha na kaya niyang makilala kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Marami na siyang nakasalamuhan na peke, pero si Doha lang ang laging totoo, kaya siya nahulog dito. Pagkatapos ng pag-amin ng kanyang espesyal na kakayahan, agad na nagsisi si Solhi. Malinaw pa rin sa kanyang alaala kung paanong pinayuhan siya ng kanyang ina noong bata pa siya, na huwag kailanman sabihin sa iba ang kakayahan niyang makadetect ng kasinungalingan dahil iwasan siya ng lahat. Kinabukasan, bumalik si Solhi sa cafe upang linisin ang mga kalat. Dumating din si Doha. Tinanong nito kung maayos ba ang tulog niya kagabi. Pagkatapos, tumulong si Doha na linisin ang gulo sa tindahan na ginawa ng ina ni Solhi noong nakaraang araw. Lubos ang pagkabigla ni Solhi na dumating pa rin si Doha matapos marinig ang kanyang pag-amin. Hindi ito mukhang apektado sa kakayahan niya. Sa totoo lang, wala namang pakialam si Doha kung shaman si Solhi o hindi, wala namang batas na nilalabag doon. Para kay Doha, normal lamang ang kakayahan ni Solhi na makilala ang kasinungalingan. Doon na rin niya naintindihan kung bakit may mga kakaiba itong ikinikilos nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos, kumain silang dalawa. Habang dumadaan sila sa isang panaderya, napansin ni Solhi na laging matao ang tindahan. Dahil hindi pa niya natitikman ang mga tinapay doon, hinila siya ni Doha papasok para bumili. Habang pumipili sila ng pagkain, pumasok ang isang babae na may dalang tinapay na binili niya noong nakaraang araw at humihingi ng refund. Ipinakita ng babae ang isang larawan at iginiit na may uod sa tinapay. Nang marinig iyon, nagsimulang magsilabasan ang mga customer sa tindahan. Ayaw ng may-ari ng gulo kaya napilitan siyang ibalik ang bayad sa babae. Alam ni Solhi na nagsisinungaling ang babae. Gayunpaman, ayaw niyang banggitin ang kanyang kakayahan, kaya iminungkahi na lang niya kay Doha na lumipat ng kainan. Pumunta sila sa isang outdoor na restaurant at nagkataong nakasalubong nila roon si Kang Min. Ayaw umiwas ni Solhi, kaya buong kumpiyansang umupo siya sa tabi ni Kang Min. Nang sandaling iyon, tinanong ng kasamahan ni Kang Min kung paano siya nasugatan sa braso. Narinig ni Solhi ang pag-uusap kaya hindi niya naiwasang tingnan ang braso ni Kang Min. Nang mapansin iyon, agad na naghanap si Doha ng paksa para kausapin si Solhi. Habang nag-uusap sila, nagsimulang makaramdam ng selos si Kang Min. Ipinahayag nito na ipagpapatuloy pa rin niya ang paghabol sa babaeng gusto niya. Nahulaan ni Doha na si Solhi ang tinutukoy ni Kang Min, kaya hindi niya naiwasang makaramdam ng pagkainis. Pagkatapos, hindi sinasadyang natapunan ni Solhi ng tubig ang sarili at nabasa ang kanyang damit. Agad na tumayo si Doha para humanap ng napkin sa staff. Nang makaalis si Doha, agad na tinanong ni Kang Min si Solhi kung nagpapanggap lang ba silang magkasintahan. Inamin ni Solhi na totoo, siya mismo ang humiling kay Doha na magpanggap bilang kanyang nobyo. Inakala ni Kang Min na galit pa rin sa kanya si Solhi kaya ginawa nito yon. Kaya't umalis si Kang Min sa restaurant na masama ang loob. Pagbalik ni Doha sa mesa, napansin niyang may mali sa kilos ni Solhi. Ikinuwento nito na nabisto ni Kang Min ang kanilang pagpapanggap.
Nagsimula ito nang umorder si Doha ng talong, isang pagkaing ayaw ni Solhi. Napansin yon ni Doha kaya tinanong niya kung ano ang mga pagkain na gusto ni Solhi, at tahimik na inalala ang mga ito. Mula nang kumalat ang chismis tungkol sa uod sa tinapay, bumagsak ng husto ang benta ng panaderya. Gustong-gusto talaga ni Doha ang tinapay doon at may tiwala siya sa may-ari ng tindahan. Hindi siya naniniwala sa chismis at patuloy pa ring bumibili ng tinapay doon. Isang araw, may isang customer na pumasok sa panaderya. Agad napansin ng lahat na nanggugulo ito sa may-ari. Bilang suporta, buong galang na binili ni Doha ang lahat ng tinapay na di umano'y may uod. Habang pauwi, nagkataong nasalubong niya si Solhi. Dahil natapunan niya ng beer ang kumot niya, kailangan niyang dalhin ito sa labahan. Hindi niya makita ang daan at muntik nang matisod sa hagdan. Buti na lang, dumating si Doha sa tamang oras at nasalo siya. Kaya't magkasama nilang binuhat ang kumot. Hindi napigilan ni Solhi ang ngumiti nang makita si Doha. Habang naghihintay na malabhan ang kumot, naupo silang dalawa at nag-usap. Sa di inaasahan, nakita nilang hinimatay ang may-ari ng panaderya sa kalsada. Mula nang maakusahan ang panaderya ng uod sa tinapay, labis itong pinanghinaan ng loob. Buo ang kanyang desisyon na tukuyin kung sino ang nag-upload ng larawan online. Naantig si Solhi sa mga sinabi ng may-ari ng panaderya kaya gusto rin niyang tumulong. Agad namang tumawag si Doha ng taxi upang ihatid pa uwi ang may-ari ng panaderya. Kinabukasan, may dumating na bagong customer sa Tarot Cafe. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang isang estudyante na bagong uwi mula sa pag-aaral sa France at nais magtrabaho sa lugar na yon. Sa mga oras din yon, dumating ang isang ahente ng real estate sa cafe upang hanapin ang kanyang asawa. Nang makita niya ang lalaking galing France, nagkunwari itong hindi niya kilala ang ahente. Ngunit sa paraan ng kanilang pagsagot, napansin ni Solhi na pareho silang nagsisinungaling. Dumating din si Doha sa cafe at agad niyang nakilala ang lalaki bilang ang nanggulo sa panaderya kamakailan. Pinaghinalaan nila ni Solhi na may problema ang lalaki at may kaugnayan siya sa ahente ng real estate. Kaya't nagkunwaring interesado sina Solhi at Doha na magpakonsulta sa opisina ng real estate upang makapagsiyasat. Sa isang pagkakataon, nasilip ni Doha ang computer screen ng ahente. Doon ay may litrato ng aso na kapareho ng avatar ng taong nagpost ng peking larawan online. Ibinunyag ni Solhi at Doha ang katotohanan sa may-ari ng panaderya. Nang marinig ito, agad siyang nagtungo sa opisina ng ahente. Habang abala ang ahente, sinamantala niya ang pagkakataon para kunin ang cellphone nito. Nang buksan niya ang social media account ng lalaki, nadiskubre niyang ang ahente mismo ang nag-upload ng maling impormasyon. At ang lalaking nagkunwaring nag-aral sa France ay anak pala ng ahente. Sa sobrang galit, kumuha ang may-ari ng panaderya ng malaking bag ng harina at ibinato ito sa kanila bilang pagpapalabas ng kanyang hinanakit. Matapos makabawi ng loob, inimbitahan niya sina Solhi at Doha na uminom ng beer bilang pasasalamat. Nang tumugtog ang musika sa loob ng tindahan, nagsimulang magkomento ang mga tao tungkol sa mga kantang kasalukuyang nasa music charts. Hinangaan ng lahat ang talento ni Doha sa paggawa ng musika. Dahil dito, hindi napigilang tumawa sina Doha at Solhi. May nagtanong kung ano ang tunay na pangalan ni Doha. Saglit siyang nag-isip at napagpasyahang sabihin ang totoo. Ibinunyag niyang ang tunay niyang pangalan ay Kim Doha. Ngunit nagtawanan lang ang lahat at inakalang nagbibiro siya. Inisip ng may-ari ng panaderya na ayaw lang sabihin ni Doha ang tunay niyang pangalan kaya ginamit niya ang pangalan ng sikat na composer na si Doha. Pero hindi na yon naging mahalaga sa kanila. Ang mas mahalaga ay gusto nila ang presensya ni Doha at wala silang pakialam sa kanyang tunay na pangalan. Nang gabing yon, masayang naglaro at nagtawanan sina Doha at Solhi. Habang pauwi, hiniling ni Doha kay Solhi na huwag na siyang tawagin Kim Doha o tawagin sa buong pangalan dahil parang masyadong formal. Ngunit nang magtawagan sila sa pangalan lang, pareho silang naging mahiyain. Agad namang pumasok si Doha sa isang convenience store para bilhan si Solhi ng paborito nitong ice cream. Tila labis na naantig si Solhi sa pagiging maalalahanin ni Doha. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit mahalaga si Doha kay Solhi ay dahil hindi siya kailanman nagsinungaling sa kanya. Kaya tunay na itinuring ni Solhi si Doha bilang isang mabuting lalaki na dapat pahalagahan. Naalala ni Solhi na minsan lang nagsinungaling si Doha noong nanaginip ito at biglang nagsabi ng hindi ko siya sinaktan. Pinaniwalaan ni Solhi na panaginip lamang iyon ni Doha kaya hindi na niya gaanong pinagtuunan ng pansin. Samantala, dumalo si Jiyon kay Solhi kinabukasan. Napansin ni Jiyon na malapit na ang relasyon ni Solhi at Doha kaya nakiusap siya kay Solhi na huwag nang makialam sa pagitan nila ni Doha. Dahil kay Doha, handang isuko ni Jiyon ang buong buhay niya. Ibinunyag pa ni Jiyon ang isang lihim na minsan ay nakapatay na si Doha upang takutin si Solhi at layuan ito. Noon, gusto ng ina ni Doha na umalis muna siya ng bansa para sa pansariling interes sa politika. Alam ni Doha na palagi siyang tinitingnan ng kanyang ina bilang kriminal at ikinahihiya ito, takot na baka masira ang kanyang imahe sa publiko. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na sumunod si Doha sa kagustuhan ng kanyang ina. May mas mahalaga na siyang dapat gawin. Pagkatapos nito, nagtungo si Doha sa cafe at inamin ang lahat kay Solhi. Sinabi niyang minsan siyang pinaghinalaang nanakit ng isang tao, ngunit buo ang loob niyang sabihin hindi siya ang salarin. Nais man ni Solhi na paniwalaan si Doha, narinig niya ang tunog ng kampanang hudyat ng kasinungalingan sa kanyang isipan. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Doha. Sa sandaling yon, dumating si Duc Chan at agad siyang isinama si Doha. Kakagaling lang ni Duc Chan sa pagkarinig ng balita na ibinunyag na ni Jiyon kay Solhi ang tungkol sa lihim ni Doha.
Nag-aalala si Dukchan na baka isiwalat ni Solhee ang sikreto, ngunit tiwala si Doha na hindi ganoong klaseng tao si Solhee. Kahit pa hindi nagsalita si Jiyeon, desidido na rin si Doha na sabihin kay Solhee ang totoo. May nararamdaman siya para kay Solhee kaya ayaw niyang may itinatago. Sa mga oras na yon, mas naging kalmado si Solhee kaysa dati. Kumpara sa sariling kakayahan niyang makadetect ng kasinungalingan, mas pinili niyang maniwala kay Doha. Dahil dito, naging curious siya at nagsimulang magsaliksik ng impormasyon tungkol sa kasong may kaugnayan kay Sungjun sa online sources. Lumabas na si Sungjun ang pangalan ni Doha noong siya ay nasa high school pa. Ayon sa mga impormasyon, minsan nang inamin ni Doha na may pananagutan siya sa pananakit ng isang tao. Naging labis ang pagkalito at pagkalungkot ni Solhee matapos malaman ito. Ni hindi nga makasagot si Dukchan sa tawag ni Doha dahil sa bigat ng sitwasyon. Hindi nakatulog si Solhee ng gabing iyon. Kinabukasan, tila wala siya sa sarili buong araw. Nagpadala ng mensahe si Doha, hinihinging magkita sila upang makapag-usap ng masinsinan. Ngunit magulo pa rin ang damdamin ni Solhee noon. Hindi niya alam kung paano haharapin si Doha. Sa huli, nagdesisyon siyang abalahin ang sarili upang makalimot sa mga iniisip niya. Kinagabihan, dumating si Doha kay Solhee at humingi ng tawad sa kanya dahil itinago niya ang lihim na yon. Habang hindi pa alam ni Doha kung saan magsisimula, may tumawag sa cellphone ni Solhee. Pinindot ni Solhee ang decline para tanggihan ang tawag. Ngunit pagkawala ng interface ng tawag, muling lumitaw ang webpage na kani-kanina lang ay tinitingnan niya. Natakot si Solhee na baka makita ito ni Doha, kaya agad niyang inagaw ang cellphone. Sa pagmamadali, aksidenteng natapon ni Solhee ang tasa ng mainit na tsaa at napaso si Doha sa kamay. Agad hinawakan ni Solhee ang kamay nito at inilagay sa malamig na tubig upang maibsan ang paso. Pagkatapos, mainat niyang pinahiran ng yelo ang paso ni Doha. Nang makita ni Doha ang mga mata ni Solhee na puno ng pag-aalala, naunawaan niyang pinagdududahan na siya nito. Ipinaliwanag ni Solhee na curious lamang siya kaya niya hinanap online ang tungkol sa kaso. Dahan-dahan niyang tinanong si Doha kung siya ba ang taong sinasabing salarin. Agad na intindihan ni Doha na ang pag-amin niya kagabi ay nahuli ng kakayahan ni Solhee na makadetect ng kasinungalingan. Kalma niyang sagot, hindi raw niya sinaktan ang taong iyon. Ngunit agad-agad, narinig ni Solhee ang kampanang hudyat ng kasinungalingan sa kanyang isipan. Sa pagkabigla, nabitawan niya ang yelo at nahulog ito sa sahig. Muli na namang napagtanto ni Solhee na nagsisinungaling si Doha. Litong-lito siya at hindi alam ang gagawin, kaya nakiusap kay Doha na ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi na naglakas loob si Doha na magsalita pa dahil alam niyang baka mas lalo lang siyang magkamali. At kapag nangyari iyon, mararamdaman ni Solhee na puro kasinungalingan ang kanyang sinasabi. Alam niyang tapos na ang lahat, kaya lumabas siya ng may mabigat na damdamin. Gabi na nang pumunta si Solhee sa bar kung saan sila minsang nag-date ni Doha. Umorder siya ng parehong pagkain na kinain nila noon. Ngunit napagtanto niyang kahit gaano kasarap ang pagkain, nawala na ito ng lasa kapag wala si Doha sa kanyang tabi. Nalasing si Solhee at hindi na napigilan ang sarili, tinawagan niya si Doha. Sinabi niya rito na kumakain siya ng hipon, tulad ng kinain nila noong date nila. Ngunit kahit hipon yon, wala itong lasa. Mas masarap pa rin ang hipon na si Doha mismo ang nagbalat para sa kanya. Iniisip ni Solhee na baka may ibang dahilan kung bakit nagsinungaling si Doha. Nang marinig ito, gustong-gustong ipaliwanag ni Doha ng harapan, pero tumanggi si Solhee. Gusto niya munang marinig ang paliwanag ni Doha sa telepono. Napagtanto ni Doha na takot si Solhee sa posibleng sagot, kaya siya mismo ang tumawag. Habang pauwi si Solhee, nadaanan niya ang isang magkasintahang nagtatalo. Nag-aaway ang dalawa tungkol sa komplikado nilang nakaraan sa pag-ibig. Dahil sa epekto ng alak, hindi napigilan ni Solhee ang sarili at nakisali sa pagtatalo. Para sa kanya, napakaliit ng isyong iyon kumpara sa problema niya ngayon. Nainis ang magkasintahan at sinisi siya ng malakas sa panghihimasok. Sa mga sandaling iyon, biglang dumating si Doha at tumayo sa harap ni Solhee. Nakita ng magkasintahan ang seryosong tindig ni Doha kaya agad silang umalis. Matapos noon, inihatid ni Doha si Solhee pauwi. Noong una, nagkunwari si Solhee na parang walang nangyari, kaya nagkwentuhan lang sila ni Doha ng tungkol sa pang-araw-araw na bagay. Inisip ni Solhee na kung magpapanggap siyang ayos lang ang lahat, baka bumalik din sa dati ang relasyon nila ni Doha. Pero natatakot si Doha na baka marinig na naman ni Solhee ang kanyang mga salita bilang kasinungalingan. Diretsahang sinabi ni Solhee na dahil sa mga kasinungalingan ni Doha, sumakit ng husto ang kanyang ulo. Hindi alam ni Solhee kung dapat pa ba niyang paniwalaan si Doha o hindi. Matapos niyang ilabas ang lahat ng bigat sa kanyang puso, pumasok siya sa loob ng bahay. Tahimik na pumasok si Doha sa elevator at umalis. Narinig ni Solhee ang tunog ng elevator kaya nagmadali siyang lumabas. Pero napaisip siya sandali at sa huli ay piniling huwag nang habulin si Doha. Naging matamlay si Solhee at napansin ito ng kanyang mga kaibigan. Nababahala sila dahil ang kawalan ng konsentrasyon ni Solhee ay maaaring makaapekto sa kanyang trabaho. Sa mga oras na yon, nakatanggap ng bagong trabaho si Solhee mula sa isang kliyente, kaya wala siyang magawa kundi ang piliting maging alerto at mag-focus. Pumunta si Solhee sa ospital at aksidenteng nakita si Kang Min na papasok sa Stomach Cancer Center. Nagkunwaring tagapag-alaga si Solhee para makakuha ng impormasyon mula sa isang nurse. Sinabi ng nurse na si Kang Min ay nasa huling yugto na ng paggamot para sa stomach cancer. Naisa nang kausapin ni Solhee si Kang Min, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kliyente. Napilitan siyang tumuloy sa kwarto ng pasyente. Sa pagkakataong ito, nagkunwari siyang sekretarya ng isang matandang lalaki upang alamin kung totoo ang sinasabi ng pamilya at doktor ukol sa kalagayan nito.
Gustong malaman ng matanda ang tunay niyang kondisyon, ngunit pinapalakas ng loob ng pamilya at doktor na mabilis siyang gagaling pagkatapos ng operasyon. Naunawaan ni Seol-hee na nagsisinungaling sila. Pero alam din ng matanda na walang nagsasabi ng totoo. Alam niyang ginagawa iyon ng mga tao sa paligid niya dahil sa pagmamalasakit nila. Kaya napagdesisyonan niyang makiisa sa pagbibigay ng pag-asa. Minsan sa buhay, hindi kailangang gawing komplikado ang mga bagay, hindi lahat ng kasinungalingan ay masama. Sa kabaliktaran, may mga kasinungalingan na nagpapakita ng malasakit at sinseridad ng iba. Ang taos-pusong mga salita ng matanda ay tumimo sa puso ni Seol-hee. Paglabas ni Seol-hee sa ospital, nasalubong niya si Kang Min sa lobby. Itinago ni Kang Min ang kanyang sakit kay Seol-hee. Nagsinungaling siyang dumalaw lamang siya sa isang kaibigan. Inanyayahan niya si Seol-hee na maghapunan. Alam ni Seol-hee na nagsisinungaling si Kang Min, ngunit matapos ang usapan niya sa matanda, pinili niyang itago ang nalaman at pumayag siyang mag-dinner kasama si Kang Min. Samantala, bumalik na si Do-ha sa dati niyang tinitirhan. Lubos itong ikinabahala ni Duk-chan. Natatakot si Duk-chan na baka mabunyag ang tunay na pagkatao ni Do-ha at maapektuhan ang kumpanya. Bukod pa rito, may mga di inaasahang bagay na nangyayari. Itinuturing ni Om-ho si Do-ha bilang salarin sa nangyari sa kanyang kapatid, kaya't matagal na niya itong hinahanap upang makapaghiganti. At tila natuklasan na ni Om-ho na ang misteryosong taong may codename na Do-ha ay si Kim Sung-joon pala. Bukod pa roon, nararamdaman din ni Do-ha ang matinding presyon mula sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay isang dating mambabatas na muling tatakbo sa halalan. Para sa kinabukasan ng kanyang karera sa politika, lumapit siya kay Duk-chan. Umaasa siyang madadala ni Duk-chan si Do-ha sa Germany upang maiwasang mabunyag ang sikreto at masira ang kanyang imahe bilang politiko. Para sa lahat ng tao sa paligid niya, si Do-ha ang may sala at maging ang kanyang sariling ina ay hindi naiba. Ayaw na ni Do-ha na patuloy na tumakas. Pinili niyang harapin si Om-ho upang linawin ang lahat ng nangyari. Samantala, nagkunwaring si Do-ha si Om-ho at nag-iwan ng liham para sa ina ni Do-ha na nag-aanyaya ng isang tagpuan. Akala ng ina ni Do-ha ay mula kay Do-ha ang paanyaya. Dahil sa takot na may ibang makaalam, dali-dali siyang pumunta sa isang restaurant upang hanapin si Do-ha. Si Om-ho, na nagmamasid mula sa malayo, ay nakita kung paanong naghanap ang ina ni Do-ha sa buong restaurant. Sa sandaling iyon, nakumpirma ni Om-ho na ang Do-ha ngayon ay si Sung-joon mula sa nakaraan. Kinagabihan, naghapunan sina Seol-hee at Kang Min. Hindi na napigilan ni Seol-hee ang kanyang kuryosidad at tinanong si Kang Min tungkol sa kanyang kalagayan. Sa puntong iyon, hindi na nais ni Kang Min na maglihim pa. Ipinagtapat niya ang lahat kay Seol-hee. Nang malaman niyang may sakit siya, ayaw niyang malungkot si Seol-hee kaya siya na mismo ang nagmungkahi ng hiwalayan. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan ang isang bagay. Noong naghiwalay sila noon, ano ang ibig sabihin ni Seol-hee nang sabihin nitong naririnig niya ang kasinungalingan? Inamin ni Seol-hee na totoo ang kanyang sinabi. May kakayahan siyang matukoy kung nagsisinungaling ang isang tao. Ngunit ang hindi niya kayang marinig ay ang dahilan sa likod ng kasinungalingan. Dahil sa hindi pagkakaunawaan noong panahong iyon, nawalan sila ng pagkakataong manatili sa isa't isa. Sa muling pagkikita nila, naisa nang makipagbalikan ni Kang Min, ngunit sinabi ni Seol-hee na may nararamdaman na siyang iba. Iginagalang ni Kang Min ang desisyon ni Seol-hee at hindi na siya pinilit. Pauwi na si Seol-hee nang seryoso niyang pinag-isipan ang mga sinabi ni Kang Min. Napagtanto niyang marahil nagsinungaling si Do-ha dahil may mga sikreto itong hindi kayang sabihin ng basta-basta. Sa pag-isip na yon, agad na pinuntahan ni Seol-hee si Do-ha. Dumating si Seol-hee sa tapat ng apartment ni Do-ha, ngunit hindi niya alam kung anong unit ito, kaya tinawagan niya si Do-ha upang itanong. Sa mga oras na yon, mahinihing kumatok si Om-ho sa bintana ng kotse ni Seol-hee at nagtanong kung sino ang kanyang hinahanap. Habang sinasagot ni Do-ha ang tawag, narinig niya ang boses ni Om-ho at labis siyang natakot. Binalaan ni Do-ha si Seol-hee na ang lalaking yon ay minsan nang nagtangkang patayin siya. Pinakiusapan ni Do-ha si Seol-hee na umuwi na agad. Nang marinig ito, dali-daling umatras si Seol-hee sa pagmamaneho. Ngunit sa kasamaang palad, naubusan ng baterya ang kanyang cellphone at namatay ito. Naalala ni Do-ha na minsan nang nakita ni Om-ho si Seol-hee sa bus at inakalang nobya niya ito. Natakot si Do-ha na baka mapahamak si Seol-hee kaya dali-dali siyang tumakbo palabas ng gate. Nang muntik nang makita ni Om-ho si Do-ha, biglang hinila ni Seol-hee si Do-ha papalayo. Tumakbo at nagtago ang dalawa sa isang sulok habang si Om-ho ay unti-unting lumalapit. Nang malapit na siyang makita ang dalawa, bigla siyang tinawag ng isa pang gwardiya. Sinisi ni Do-ha si Seol-hee dahil hindi siya nakinig at umalis ng mag-isa. Pero may sariling pananaw si Seol-hee. Hindi niya kayang panoorin lang si Do-ha na mapahamak. Pagkarinig nito, handa na sanang ipaliwanag ni Do-ha ang lahat, ngunit hindi na niya kinailangan pang magsalita. Nagpasya si Seol-hee na magtiwala ng buo kay Do-ha. Agad silang bumalik sa bahay ni Do-ha at matagumpay na nakataka sa pagmamanman ni Om-ho. Nahinuha rin ni Seol-hee na si Om-ho ang kapatid ng dating kasintahan ni Do-ha. Nang makita ni Do-ha na interesado si Seol-hee tungkol sa kanyang ex, ikinuwento niya ang buong istorya. Maraming taon na ang nakalipas, kilala pa siya noon bilang si Sung-joon sila ni Om-ji ay matagal nang magkakilala at matamis ang kanilang relasyon. Dahil pumunta si Do-ha sa Seoul upang mag-aral sa universidad, napilitan silang magkaroon ng long-distance relationship. Sa simula, inakala ni Do-ha na hindi ito magiging problema, ngunit kalaunan ay lumitaw ang sintomas ng matinding pag-aalala kay Om-ji, at ayaw na nitong ipagpatuloy ang ganitong uri ng relasyon. Bagaman abala si Do-ha sa kanyang pag-aaral, palagi pa rin siyang bumibisita kay Om-ji. Ngunit pakiramdam ni Om-ji ay kulang pa rin ito, kaya madalas silang mag-away tungkol dito. Matigas ang ulo ni Om-ji, para patunayan ang kanyang pagmamahal, minsan ay sinasaktan pa niya ang sarili.
Hanggang isang araw, nadiskubre ni Doha na ginagamit ni Omji ang kanyang cellphone para magpadala ng mga mensahe ng pagtanggi sa ibang babae. Pakiramdam ni Doha ay kinokontrol siya, kaya nagalit siya kay Omji at iminungkahi ang pakikipaghiwalay. Pangarap ni Omji ang makasama si Doha habang buhay, kaya ayaw niyang basta-basta maghiwalay sila. Para tuluyang mawala ng pag-asa si Omji, nagsinungaling si Doha at sinabing may ibang babae na siyang minamahal sa Seoul. Paulit-ulit siyang tinanong ni Omji kung sino ang bagong kasintahan niya, ngunit hindi siya sumagot. Nang makita ni Omji na determinado na si Doha na tapusin ang relasyon, hindi na siya nag-atubiling saktan muli ang sarili. Mabilis na lumapit si Doha para pigilan siya at ginamit ang kanyang polo para balutan ang sugat, pero patuloy pa rin si Omji sa pagtatanong kung sino ang bagong babae. Kinuha pa niya ang cellphone ni Doha para silipin. Ayaw na ni Doha ng gulo, kaya kinuha niya muli ang kanyang cellphone at polo at umalis. Namamaos na nakiusap si Omji kay Doha na huwag siyang iwan. Anya, kung mawawala si Doha sa kanya, mas mabuti pang mamatay na lang siya. Dahil sa galit, sinabi ni Doha na kung gusto niyang magpakamatay, bahala siya. Lumakad siya palayo nang hindi lumilingon. Kinabukasan, dumating ang pulis sa paaralan ni Doha at inaresto siya sa kasong pananakit kay Omji. Ipinakita ng pulisya ang mga larawan sa kanya. Nasa mga litrato ang sapatos ni Omji na puno ng dugo. Labis itong ipinagdamdam at pinagsisihan ni Doha. Nakakita rin ng pulisya ng dugo ang polo sa bahay ni Doha at nakumpirmang dugo ito ni Omji. Nang tanungin ng mga pulis si Doha kung siya ang nanakit kay Omji, inamin niyang siya ang may sala. Kahit na hindi niya pinatay ang kanyang kasintahan, iniisip ni Doha na si Omji ay namatay dahil sa kanya. Pinayuhan siya ng kanyang ina na huwag aminin ang krimen dahil nasa mahalagang yugto siya ng pagpasok sa politika. Hindi niya maaaring hayaang maapektuhan ang kanyang imahe dahil sa iskandalo ng anak. Bukod pa rito, dahil walang natagpo ang bangkay, hindi makumpirma ng mga pulis kung si Doha nga ang totoong salarin. Wala nang ibang pagpipilian si Doha kundi sundin ang utos ng kanyang ina. Binawi niya ang kanyang naunang pahayag at sinabi niyang hindi siya ang nanakit kaninuman. Tinulungan ni Dukchan si Doha na gumawa ng peking sertipiko ng alibay. Dahil nawawala pa rin ang katawan ni Omji, isinara ng pulisya ang kaso. Hindi na muling pinaghinalaan si Doha bilang salarin. Sa paningin ng batas, inosente si Doha. Ngunit sa konsensya niya, pakiramdam niya ay siya ang dahilan ng lahat ng nangyari. Matapos marinig ang paliwanag ni Doha, naunawaan ni Sol-hee kung bakit niya narinig na nagsisinungaling si Doha. Inisip ni Doha na baka makilala ni Om-ho si Sol-hee kaya medyo nag-aalala siya para sa kanya. Sa paalala ni Doha, doon lang naalala ni Sol-hee ang nangyari ilang taon na ang nakalipas. Nakita rin pala niya noon sina Om-ho at Doha sa loob ng bus. Kaya pala, noong unang makita ni Doha si Sol-hee matapos siyang lumipat, agad niya itong nakilala. Noon, natakot si Doha na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi siya nagsabi ng totoo. Para sa kaligtasan ni Doha, iminungkahi ni Sol-hee na lumipat ulit ito at tumira sa unit sa tabi ng kanya. Nais din ni Sol-hee na makaiwas si Doha sa pagbabantay ni Om-ho. Matapos magsalita, tumayo na si Sol-hee para umalis, ngunit hinila siya ni Doha pabalik sa sofa. Natatakot si Doha na baka nasa ibaba pa si Om-ho. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Sol-hee, kaya inalok niyang doon na siya magpalipas ng gabi. Ibinigay pa ni Doha ang kanyang silid para sa kanya. Hindi lang yon, nag-abot din siya ng damit na pwede nitong palitan. Dahil lalaki at babae silang magkasama sa isang lugar, naging medyo awkward ang paligid. Lumapit si Doha para batiin ng good night si Sol-hee, saka bumalik sa sofa sa sala upang magpahinga. Gabi na, hindi makatulog ang dalawa kaya nagpadalhan sila ng mga mensahe. Inimbitahan ni Doha si Sol-hee na manood ng nalalapit na laban sa soccer, pero sinabi ni Sol-hee na medyo nagugutom siya. Nang marinig yon, pumunta agad si Doha sa kusina para maghanda ng pagkain para kay Sol-hee. May sariling silid si Doha para manood ng soccer, parang isang sinehan, may malaking screen. Para kay Sol-hee, isa itong tunay na kasiyahan. Noong una, nagustuhan niya ang panonood ng soccer dahil sa kanyang ama. Kalaunan, napagtanto niyang sa mundo ng soccer, hindi kailangan ang kasinungalingan, kailangan mo lang maniwala sa kung ano ang nakikita mo. Ang soccer, tulad ni Doha, ay hindi nagsisinungaling. Kaya pakiramdam ni Sol-hee ay ligtas siya. Nang marinig ni Doha na ganoon kataas ang tingin sa kanya ni Sol-hee, napangiti siya. Ang ganong atmosfera ay unti-unting nagpalapit sa kanila. Biglang iminungkahi ni Sol-hee na kainin na agad nila ang noodles, at pagkatapos ay masayang nagtawanan silang dalawa habang nanonood ng soccer match. Kinabukasan ng umaga, pagdilat ni Sol-hee ng kanyang mga mata, nakita niyang katabi niyang natutulog si Doha. Maingat na tinitigan ni Sol-hee ang gwapong mukha ni Doha. Tumayo siya, ngunit aksidenteng naapakan ang remote at natumba siya sa ibabaw ni Doha. Dumilat si Doha, at nang makita si Sol-hee na nakaupo sa kanyang kandungan, ay ngumiti siya ng may lambing. Sa telebisyon, isang eksena ng camping sa labas ang ipinapalabas. Ang ganong uri ng kasiyahan ay labis na ikinatuwa ni Sol-hee, ngunit hindi pa niya ito nasubukan kailanman. Nang makita ni Doha na interesado si Sol-hee sa camping, naisip niyang dalhin siya sa kalikasan. Nagrenta si Doha ng sasakyang puno ng mga kailangang kagamitan at nagtayo sila ng tent ni Sol-hee. Nang gabing iyon lang nila tuluyang natapos ang lahat at sinimulang tikman ang inihaw na karne. Sa ilalim ng romantikong mga ilaw ng gabi, nagpasalamat si Sol-hee kay Doha para sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Naramdaman din ni Doha na maswerte siya na may isang babaeng tulad ni Sol-hee na lubos ang tiwala sa kanya. Binalikan nilang dalawa ang kanilang kapalaran sa paglipas ng mga taon. Dahil dito, naramdaman ni Doha na si Sol-hee na talaga ang babaeng nakatadhana para sa kanya. Diretsahang sinabi ni Sol-hee na minsan ay inakala rin niyang si Doha ang kanyang kapalaran.
Nang marinig yon, gustong malaman ni Doha kung totoo ba yon, ngunit ngumiti lang si Solhi nang mahinhin at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos noon, napag-usapan nila ang kakaibang kakayahan ni Solhi. Dati, sinasabihan ni Solhi ang kanyang mga kliyente na huwag masyadong magtiwala sa mga pangako o panunumpa. Sa halip, dapat nilang hanapin ang pinakatapat na sagot. Naging interesado si Doha kung ano ba ang itinuturing ni Solhi na pinakatapat na sagot. Nagbigay si Solhi ng halimbawa, ang taong pinakamahal ko ngayon ay ikaw. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Doha na ang taong pinakagusto niya ngayon ay si Solhi. Matapos nito, marahan siyang humalik kay Solhi sa labi. Naramdaman ni Solhi ang damdamin ni Doha, kaya't banayad din siyang tumugon sa halik nito. Sa ilalim ng malamig ngunit maaliwalas na gabi, tuluyan nang naipahayag at napagtibay ng dalawa ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Magkahawak kamay silang bumalik sa gusaling tinitirhan nila. Nag-iwan si Solhi ng banayad na halik sa pisngi ni Doha, saka sila pumasok sa kanilang bahay. Sa loob, tinitingnan ni Doha ang matatamis nilang larawan ni Solhi. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, abala si Omho sa paghahanap sa kanya. Nabalitaan ni Omho mula sa isang reporter na si Jiyon ay kakilala ni Doha, kaya posibleng alam nito kung saan nakatira si Doha. Kinagabihan, dahil hindi nakuha ni Jiyon ang pagmamahal ni Doha, nagtungo siya sa isang bar upang kumanta at ibuhos ang sama ng loob. Sa oras na yon, inosente pa rin si Jiyon at walang kaalam-alam na sinusundan na pala siya. Pagbalik ni Jiyon sa parking lot, sinamantala ni Omho ang pagkakataon at dinukot siya. Pagkatapos, ginamit ni Omho ang cellphone ni Jiyon upang tawagan si Doha. Nang makita ni Doha na nasa panganib si Jiyon, hindi na siya nag-aksaya ng oras para ipaalam ito kay Solhi at mag-isang humarap kay Omho. Pagkakita pa lang ni Omho kay Doha, agad niyang naalala ang nakaraan. Buo pa rin ang paniniwala ni Omho na si Doha ang salarin na pumatay sa kanyang kapatid. Sa paningin ni Omho, ang inosenteng mukha ni Doha ay pakunwaring kaawa-awa lang. Pagkatapos nito, paulit-ulit na binugbog ni Omho si Doha at pinilit siyang aminin ang totoo. Naalala ni Doha ang sinabi ni Solhi noon na lubos siyang naniniwalang wala siyang nasaktan. Dahil doon, unang beses na nagkaroon ng lakas ng loob si Doha para harapin si Omho. Sinabi ni Doha na hindi siya ang nanakit sa kapatid ni Omho. Labis niyang pinagsisisihan ang kanyang galit noon at ang masasakit na salitang nasabi niya na naging dahilan para gumawa si Omji ng isang padalos-dalos na bagay. Kaya simula noon, pinili ni Doha na mamuhay sa pagsisisi bilang pagbabayad sa kanyang pagkukulang. Sa totoo lang, may bahagi rin ng responsibilidad si Omho bilang kuya dahil hindi niya kailanman tunay na inintindi ang nararamdaman ni Omji. Sa mga salitang iyon, tila natigilan si Omho. Pero matigas pa rin ang loob ni Omho at iginiit na si Doha ang may kasalanan. Kaya agad siyang kumuha ng armas at sumugod kay Doha. Sa kabutihang palad, dumating si Kang Min sa tamang oras para iligtas si Doha. Napag-alaman na mas maaga pa, may ipinakitang larawan ng suspect sa isang kaso ang kasamahan ni Kang Min. Nang makita niya ang larawan ng suspect, agad niyang nakilala si Doha. Naalala rin ni Kang Min na kamakailan ay naging malapit si Solhi kay Doha. Dahil sa pag-aalala, nagpadala si Kang Min ng mensahe kay Solhi upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa issue. Ngunit hindi sumagot si Solhi sa mensahe, kaya pumunta siya sa gusali kung saan ito nakatira. Pagdating niya, nakita niyang nagmamadaling lumabas si Doha. Agad siyang sumunod at doon niya natuklasan na ang taong kinausap ni Doha ay si Omji na kapatid ni Omho. Sa kabutihang palad, dumating si Kang Min sa oras para pigilan si Omho. Plano ni Kang Min na dalhin sa presinto si Omho at Doha para imbestigahan. Ngunit biglang tumakbo palayo si Omho. Agad siyang hinabol ni Kang Min, determinado siyang hulihin ang lalaking tila nawawala sa sarili. Nang malapit na niyang maabutan si Omho, biglang sumulpot si Doha at hinarangan siya. Nais ni Doha na makalayo si Omho. Pagkareaksyon ni Kang Min, wala na siyang bakas na nakita ni Omho. Alam ni Doha na si Omho ay naghahanap lang ng paghihiganti at wala namang intensyon na saktan ang ibang tao. Ngunit para kay Kang Min, bilang isang pulis, hindi mahalaga kung sino ang target. Ang mahalaga ay armado si Omho at laging may panganib ang ganitong sitwasyon. Sa paningin ni Kang Min, sinadya ni Doha na palayain si Omho dahil takot siyang mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Tahasan namang sinabi ni Doha na nasabi na niya ang buong katotohanan kay Solhi. At kahit nalaman na ang lahat, piniling makipagrelasyon pa rin ni Solhi sa kanya. Masakit man sa damdamin, tinanggap ito ni Kang Min. Paulit-ulit na pinaalalahanan ni Kang Min si Doha na alagaan ang sarili upang hindi mag-alala at matakot si Solhi. Samantala, habang nakatakas na si Omho, naalala niya ang mga alaala niya kasama ang kanyang kapatid. Ang dahilan kung bakit naging labis na nakaasa si Omji kay Doha ay dahil sa pagkukulang din ni Omho. May sarili ring mga pangarap si Omji, kaya nag-ipon siya ng pera para sa matrikula sa universidad. Umasa siyang magiging karapat-dapat siya para kay Doha na napakagaling. Sa kasamaang palad, ang kanilang ama ay isang sugarol. Isang araw, kinuha nito ang perang pinaghirapan ni Omji. Sinunod ni Omji ang payo ng kanyang kuya at itinuring si Doha bilang katuparan ng kanyang pangarap. Si Doha lamang ang tanging pag-asa niyang makaalis sa malungkot at magulong buhay. Noon, hindi inakala ni Omho na ang mga salitang binitiwan niya ang tuluyang sisira sa buhay ni Omji. Matapos ang insidente ng pagkidnap, labis na natakot at nabalisa si Jiyon. Sa huli, napagtanto ni Jiyon na ang kanyang padalos-dalos na kilos ay muntik nang makasama kay Doha. Pagkatapos nito, tumigil na si Jiyon sa pilit na pagmamahal kay Doha. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay ang manatiling ligtas at buhay si Doha, sapat na yon para sa kanya. Matapos maayos ang lahat, bumalik si Doha sa bahay at kinabukasan, paggising niya nakita niya si Solhi na naghihintay sa may pintuan upang iabot ang agahan.
Dahil natakot si Doha na makita ni Solhee ang sugat sa kanyang mukha, agad siyang nagsuot ng mask upang matakpan ito. Miss na miss ni Solhee si Doha kaya gusto niyang makita ang mukha nito. Hindi rin nagawang tanggihan ni Doha si Solhee kaya tinanggal niya ang mask pagkatapos, tapat niyang isinalaysay kay Solhee ang lahat. Kabilang dito ang pagdating ni Kang Min at ang katotohanang alam na nito ang tunay niyang pagkatao. Nalaman din ni Duc Chan na kinidnap ni Ho si Ji-yeon at hinahanap si Doha upang maghiganti. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni Doha upang alamin ang sitwasyon. Nag-aalala si Doha na kapag nagpatuloy pa ito, malalaman din ni Ho ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil sa reputasyon ng kanilang kumpanya, napagdesisyonan ni Doha na huwag nang panatilihin ang koneksyon niya kay Duc Chan. Mananatili rin si Doha sa kanyang kasalukuyang bahay upang bantayan si Solhee. Pero ang totoo, isa lang itong dahilan upang makasama pa rin niya si Solhee. Nang makita ni Duc Chan na umiibig si Doha, medyo nalungkot siya. Paglabas niya, nasalubong niya si Solhee sa pintuan. Tinanong niya kung talagang naniniwala ito kay Doha. Buong paniniwala namang sinabi ni Solhee na hindi nanakit ng sinuman si Doha at pinili niyang pagkatiwalaan ito ng buong puso. Muling nagtanong si Solhee kung naniniwala rin ba si Duc Chan kay Doha. Sinabi ni Duc Chan na naniniwala siya pero naramdaman ni Solhee na nagsisinungaling siya. Kasunod noon, binati ni Duc Chan ang dalawa sa kanilang pagmamahalan. Pagkaalis ni Duc Chan, dinalhan ni Solhee si Doha ng pagkain. Napagtanto ni Solhee na hindi pa nila formal na naipapahayag ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Ipinaalala ni Solhee kay Doha na kahit hinalikan niya ito, hindi ibig sabihin ay opisyal na silang magkasintahan. Napansin ni Doha ang munting kapilyahan ni Solhee kaya napangiti siya, hinila niya ito palapit at buong puso siyang nagpahayag ng pag-ibig dito. Nahihiyang tinanggap ni Solhee ang alok ni Doha na maging magkasintahan sila. Simula nang maging opisyal silang magkasintahan, nagsimula na ang matatamis nilang mga date. Sa mga panahong iyon, abala ang mga tindero sa paligid sa paghahanda para sa isang pista. Nais ni Solhee na isama si Doha sa pagdiriwang. Palaging may anyo ng pagiging isang malungkot na lalaki si Doha, kaya nais ni Solhee na matulungan siyang makihalubilo sa komunidad. Tungkol naman sa pista, hindi tumanggi si Doha, sa katunayan, siya pa mismo ang nagmungkahi na sumama kay Solhee. Agad na naghanda ang lahat ng mga gamit at nagtungo sa lugar kung saan ginaganap ang pista. Hindi nagtagal, nagsimula nang dumagsa ang mga tao sa bakuran at puno na ng mga mamimili ang bawat stall. Tanging stall lang ni Solhee ang halos walang tao, kaya nagpanggap si Doha bilang isang customer upang makatulong sa pag-a-advertise at pag-akit ng mga mamimili. Nang ininom ni Doha ang inumin sa harap ng lahat habang nakangiti, agad na nahalina ang mga dumadaan sa kanyang kagwapuhan at nagsimulang mag-uunahan sa stall para umorder ng parehong inumin. Sa mga sandaling iyon, palihim na dumating sa pista ang ina ni Doha matapos matanggap ang impormasyon mula kay Duc Chan. Laking gulat niya nang makita si Doha na masaya at nakikihalubilo sa mga tao. Matagal na niyang hindi nakita ang ganoong ngiti mula sa anak. Hindi na siya lumapit at tahimik na lang siyang tumalikod at umalis sa pista. Bumili rin si Doha ng peres ng teddy bear bilang alaala nilang dalawa. Pagkatapos noon, nakatakdang umakyat sa entablado ang lalaking nagtatrabaho sa convenience store upang tumugtog, ngunit hindi pa dumarating ang kanyang gitarista. Sa tulong ng paninindigang ibinigay ni Solhee, nagkalakas loob si Doha na umakyat sa entablado. Tinulungan niya ang lalaki upang matagumpay na matapos ang performance. Matapos ang kanta, nanalo ang lalaki ng malaking premyo dahil sa kanyang pagtatanghal. Habang patapos na ang pista, inakay ni Doha si Solhee sa isang stall. Pagkatapos ay misteryosong kinuha ni Doha ang isang bag mula sa may-ari ng tindahan at inabot ito kay Solhee bilang regalo. Lumabas na nakita ni Doha ang isang bola na may pirma ng isang sikat na atleta. Sinabi ng orihinal na may-ari ng bola na ito ay may pirma ng isang tanyag na bituin. Ngunit naramdaman ni Solhee na isa lamang itong kasinungalingan. Gayunpaman, dahil sa mabuting intensyon ni Doha, hindi niya na lang ito ipinahiya o binuking ang kasinungalingan ng may-ari ng tindahan. Sa araw na yon, labis na naging masaya si Solhee. Habang pinapanood nila ang mga paputok, hindi na napigilan ni Solhee ang sarili at tumayo siya sa kanyang mga daliri upang halikan si Doha sa pisngi. Bilang ganti, hinalikan din siya ni Doha sa pisngi. Habang abala silang ninanamnam ang tamis ng pag-ibig, biglang may nakatuklas ng kalansay ng tao na nakabaon sa kabubatan. Pagkatapos ng pista, nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang dalawa. Dahil sa tiwala ni Solhee, nagkaroon ng lakas ng loob si Doha na tanggalin ang kanyang mask at muling humarap sa mundo. Nagpasalamat si Doha kay Solhee sa pananatili sa kanyang tabi at pagbibigay ng tapang. Hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang damdamin at halos maghalikan na sila nang biglang lumitaw ang lalaking taga-convenience store. Lasing ito at walang kaalam-alam sa paligid, ngunit hindi pa rin niya nakalimutang magmakaawa kay Doha na turuan siya bilang alagad ng musika. Dahil wala nang ibang magagawa, kinailangan ni Doha na buhatin siya pabalik sa kanyang bahay upang makapagpahinga. Sa mga oras din iyon, tumawag ang pamilya ng lalaki. Sinagot ito ni Doha at ibinigay ang kanilang address upang mapuntahan at masundo siya. Nagkataon, ang kuya ng lalaking nagtatrabaho sa convenience store ay si Ethan, isang mangaawit. Si Ethan ang pangunahing bokalista ng isang boy band sa ilalim ng J Entertainment Company. Noong nakaraan, minsan na rin siyang humiling kay Doha na gumawa ng kanta para sa kanya. Hindi rin nakalimutang ipakilala ng lalaking mula sa convenience store sa kanyang kapatid na si Doha ay isang kilalang songwriter. Akala ni Ethan na nagbibiro lang ang kapatid niya kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Ang gusto lang niya ay agad na maiuwi ang kanyang kapatid. Kinabukasan, nagtungo sina Solhee at Doha sa isang pamilyar na kainan. Si Doha na mismo ang nagkusang loob na humiling sa may-ari ng karinderya na bigyan sila ng dagdag na ulam.
Sa tagpong iyon, naalala ni Sol-hee kung paanong dati ay ayaw ni Do-ha na kumain sa labas. Pero ngayon, kaya na niyang ipahayag ang kanyang mga pangangailangan at harapin ang may-ari ng kainan ng diretsyo. Habang kumakain, masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang dalawa. Sa mga oras ding iyon, nag-ulat ang balita sa TV tungkol sa isang hindi pa nakikilalang bangkay na natagpuan kamakailan sa isang bundok. Dahil nasaksihan ni Kang Min si Om-ji na nagtatangkang maghiganti kay Do-ha, nais niyang alamin kung mapagkakatiwalaan ba talaga si Do-ha, na nobyo ngayon ni Sol-hee. Nagpasya si Kang Min na siyasatin ang katotohanan sa kaso ni Om-ji. Mag-isa siyang nagtungo sa Jongdong upang kausapin ang kapitan na siyang humawak sa kaso noon. Habang nag-uusap sila, nakatanggap ng ulat ang kapitan na may natagpuang kalansay sa bundok malapit sa baybayin kung saan huling nakita si Om-ji. Pagkarinig nito, agad na sumama si Kang Min sa kapitan patungo sa lugar. Nang suriin ng kapitan ang bangkay, napansin niya ang isang singsing ngunit palihim niya itong itinago. Hinala ni Kang Min na dahil malapit sa dagat natagpuan ang bangkay at hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Om-ji, malaki ang posibilidad na ito na nga iyon. Tila ayaw ng kapitan na masyadong kumalat ang impormasyon tungkol sa kaso, kaya tumanggi siyang isama si Kang Min sa investigasyon. Kinumpirma ng forensic doctor na ang bangkay ay sa isang babae, wala pang 25 taong gulang. Mukhang 5 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang biktima. Nagduda si Kang Min sa tila pabaya at walang interes na pagtrato ng kapitan sa kaso, kaya kinausap niya ang isang kakilala sa forensic department upang makakuha ng karagdagang impormasyon. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan ni Kang Min si Sol-hee. Naniniwala siya na si Sol-hee ay may kakayahang makarinig at makaunawa ng kasinungalingan. Matapos marinig ni Sol-hee ang pag-amin ni Do-ha, naniwala siyang hindi ito isang mamamatay tao. Tinanong ni Kang Min kung may limitasyon ba ang kakayahan ni Sol-hee. Tapat namang sinabi ni Sol-hee na may hangganan pa rin ang kanyang kakayahan. Kailangan niyang direktang kausapin ang isang tao upang malaman kung totoo ang sinasabi nito o hindi. Pagkarinig nito, nagtanong si Kang Min ng isang mahirap na tanong, kung may taong nakasakit sa iba pero sinabing hindi nila alam na may nasaktan sila, maririnig mo ba yon bilang katotohanan? Pagkatapos ay isinalaysay ni Kang Min kay Sol-hee ang tungkol sa natagpuang bangkay sa bundok. Nabasa rin ni Kang Min ang impormasyon na si Do-ha ay umiinom ng sleeping pills at tranquilizer. Ang mga side effect ng mga gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng alaala at pagbabago ng persepsyon. Ngunit kahit ganoon, buo pa rin ang loob ni Sol-hee, sinabi niyang pinili niyang pagkatiwalaan si Do-ha. Ngunit sa kalooban ni Sol-hee, nagsimulang lumitaw ang pakiramdam ng pagkabahala. Matapos makausap si Kang Min, nagtungo si Sol-hee sa music bar upang hanapin si Do-ha. Sa pamumuno ni Do-ha, nagtanghal sila ng isang tahimik at payak na piano duet. Sinubukan ni Sol-hee na itago ang kanyang mga alalahanin. Ngunit napansin pa rin ni Do-ha na hindi masyadong masaya si Sol-hee. Hindi na nagsalita pa si Sol-hee at niyakap na lamang si Do-ha. Ilang sandali lang ang lumipas, nakatanggap si Do-ha ng tawag mula sa Jongdong Police Department. Hiniling ng pulisya na makipagtulungan siya sa investigasyon bilang isang taong may kaugnayan sa pagkawala ni Om-ji. Pagkarinig ng balita, pinaalalahanan siya ng kanyang ina na maging maingat sa mga salitang bibitawan at sa kilos niya. Nagpasya si Do-ha na sabihin sa pulisya ang lahat ng alam niya. Kaya nagmaneho siya mag-isa papuntang Jongdong upang sumailalim sa investigasyon ng kapitan. Kusang loob na ikinuwento ni Do-ha ang mga pangyayari noong huli silang nagkita ni Om-ji. Matatag niyang sinabi sa kapitan na hindi niya sinaktan si Om-ji. Tungkol naman sa singsing na magkapareho nila ni Om-ji, itinapon na raw niya ito sa dagat. Maraming taon na ang nakalipas, tinanggap ng kapitan ang suhol mula sa ina ni Do-ha. Kaya sa pagkakataong ito, ilang tanong lamang ang ibinato niya bago pinayagang makaalis si Do-ha. Habang papalabas si Do-ha, may isang mabait na pulis na nagpaalala sa kanya na mag-ingat kay kuya ni Om-ji. Halata sa lahat na matapos makita ni Om-ho ang bangkay ng kapatid, nawalan siya ng katinuan at ang nais na lang ay maghiganti. Totoo nga, labis ang pagkabalisa ni Om-ho at lalo siyang naniwalang si Do-ha ang may kasalanan. Muli siyang naghanap ng impormasyon tungkol kay Do-ha at nakahanap ng isang reporter na interesado sa kaso. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Om-ho na lumipat na si Do-ha ng tirahan. Mayroon din siyang nahanap na video ni Do-ha na tumutugtog sa isang music festival program. Pagkatapos nito, nagtungo si Om-ho sa tirahan ni Do-ha gamit ang address na ibinigay ng reporter. Nang makitang wala pa si Do-ha, sinira niya ang mga ilaw sa pasilyo. Si Sol-hee, na nasa loob ng bahay, ay nakarinig ng mga kakaibang ingay sa labas ng pinto at nakaramdam ng kaba. Hinugot ni Om-ho ang isang matalim na sandata at nagtago sa dilim habang hinihintay ang pagdating ni Do-ha. Sa mga sandaling iyon, dumating si Do-ha at pumarada sa underground parking lot. Sa dilim, may nakita si Om-ho na siluetang papalapit sa pintuan ni Do-ha. Agad siyang sumugod at inatake ang lalaking may suot na maskara. Ilang saglit lang, sugatan at bumagsak ang lalaki. Ngunit nang alisin ni Om-ho ang maskara ng lalaki, napagtanto niyang maling tao ang kanyang sinaktan. Habang nagsisisi si Om-ho sa kanyang pagkakamali, biglang lumitaw si Do-ha sa tapat ng elevator. Nagkatinginan ang dalawa. Walang sinabi si Om-ho at agad siyang sumugod kay Do-ha. Nagpagulong-gulong at nag-agawan sila sa isa't isa. Narinig ni Sol-hee ang ingay at agad binuksan ang pinto. Dahil sa pag-aalala ni Do-ha para sa kaligtasan ni Sol-hee, mabilis niyang isinara muli ang pinto para maprotektahan siya. Labis ang pag-aalala ni Sol-hee kaya agad siyang tumawag sa pulisya at nakipag-ugnayan kay Kang Min matapos ang tawag. Dahil sa patuloy na pag-aalala para kay Do-ha, binuksan muli ni Sol-hee ang pinto. Habang sinasakal ni Om-ho si Do-ha, walang sabi-sabing sumugod si Sol-hee at hinampas siya ng payong. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng hampas, aksidenteng natumba si Sol-hee. Sa kabutihang palad, dumating si Kang Min sa tamang oras at agad na inaresto si Om-ho.
Pagkaraang maaresto, hindi man lang nagpakita ng pagsisisi si Omho. Nagbanta pa siya na kapag siya'y nakalaya, ipagpapatuloy niya ang paghihiganti kay Doha. Dahil sa mga sinabi ni Omho, labis na nagalit si Kang Min. Nag-aalala si Kang Min na habang patuloy ang paghahabol ni Omho kay Doha, maaaring madamay si Sol-hee sa panganib. Sinisi niya si Doha dahilan upang makaramdam ng matinding guilt si Doha. Kinamuhian niya ang sarili dahil hindi niya naprotektahan si Sol-hee. Si Ethan, na walang kasalanan, ay nasaksak din nang dumalaw siya kay Doha. Noon pa man, labis nang nasasaktan si Ethan dahil malapit nang mag-disband ang kanyang banda. Ginamit ni Musician Park ang posisyon ng lead vocalist sa bagong banda upang akitin si Ethan. Ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang imbestigahan si Doha. Para sa kinabukasan niya, pumayag si Ethan. Ngunit matapos siyang masaktan, doon lamang siya natauhan. Nang makita ni Sol-hee na nalulugmok si Doha, inalo niya ito at sinabing si Omho ang tunay na may kasalanan sa lahat ng nangyari. Si Doha ay malinaw na biktima lamang, kaya't wala siyang dapat ikonsensya. Ang mga mainit na salita ni Sol-hee ay labis na nakaantig sa damdamin ni Doha. Binuhat ni Doha si Sol-hee papuntang ospital upang ipagamot ang kanyang paa na nasaktan noong gabing inatake sila. Pagkatapos, habang paalis na sana siya, pinaligiran siya ng mga reporter. Tinatanong siya kung siya ba ang suspect na si Sung-jun sa kasong pananakit sa Jongdong at kung kaya siya nagpalit ng pangalan ay dahil doon. Sa harap ng mga tanong ng mga reporter, kusang loob na inamin ni Doha na siya nga si Sung-jun ang tinutukoy na suspect. Inamin din niyang kaya siya nagpalit ng pangalan ay dahil sa kasong iyon. Ngunit iginiit niyang hindi niya sinaktan si Omji. Mula sa malayo, nang makita ni Sol-hee na napapaligiran si Doha ng mga reporter, labis siyang nag-alala. Agad niyang hinila si Doha palayo. Matapos ang insidenteng iyon, nagsimulang mabahala si Doha na baka may masaktan na namang taong malapit sa kanya. Sa puntong iyon, ayaw na niyang umasa sa pulisya para tuklasin ang katotohanan. Determinado siyang hanapin ang tunay na salarin sa sarili niyang paraan. Dahil sa matibay na desisyon ni Doha, hindi na siya napigilan ni Sol-hee. Pag-uwi nila, agad nagsimulang mangalap si Doha ng mga materyales at impormasyon kaugnay sa kaso ni Omji. Biglang dumating si Jae-chan upang dalawin siya. Nakiusap si Jae-chan kay Doha na tulungan siyang bayaran ang kanyang utang. Sa hindi inaasahan, nabanggit ni Jae-chan na noong nabubuhay pa si Omji, madalas itong nakawan at saktan ng sariling ama. Tuwing mangyayari yon, tahimik lamang na umiiyak si Omji at hindi ito sinasabi kay Doha. Doon lamang napagtanto ni Doha kung gaano karaming sakit ang pinagdaanan ni Omji. Binigyan ni Doha ng pera si Jae-chan at tinanong kung nasaan ang ama ni Omji sa Jongdong. Bago magtungo roon upang hanapin ang katotohanan, pinuntahan muna ni Doha si Sol-hee upang magpaalam. Nag-aalala si Sol-hee para sa kaligtasan ni Doha kaya gusto niyang sumama sa pagharap sa ama ni Omji. Ngunit ayaw na ni Doha na muling malagay sa panganib si Sol-hee kaya tinanggihan niya ito. Niyakap ni Doha si Sol-hee at banayad na tiniyak sa kanya na magiging maingat siya. Pagkatapos ay nagpinky promise ang dalawa sa isa't isa. Habang papunta na si Doha sa Jongdong, si Omho naman ay inilipat na sa detention center. Bago siya sumakay sa bus, ipinagbilin niya kay Kang Min na kunin ang kanyang kwaderno mula sa box ng mga gamit. Lahat ng nilalaman nito ay may kinalaman sa kaso ng kanyang kapatid. Agad kinuha ni Kang Min ang kwaderno. Sa loob nito ay may napunit na litrato, at ang natitirang nilalaman ay mga dokumento ng kaso na tinipon ni Omho noong gabi ng insidente. Nadiskubre ni Kang Min na may isang may-ari ng tindahan malapit sa dalampasigan na nakakita kina Omji at Doha na magkasama. Pinag-isipan ni Kang Min na maaaring ang tindera ang tanging saksi sa kaso. Samantala, nakarating na si Doha sa Jongdong. Ngunit ang mga tao roon ay naniniwala pa rin siya ang salarin, kaya't pinagmumura siya at binuhusan ng maruming tubig. Hindi na pinansin ni Doha ang mga yon. Tumuloy siya sa maliit na tindahan na pagmamay-ari ng pangalawang asawa ng ama ni Omji. Pagkarinig pa lang na may itatanong si Doha tungkol sa ama ni Omji, agad isinara ng babae ang pinto. Wala nang nagawa si Doha kundi umalis, at aksidenteng nakita ang isang sulat mula sa insurance company na naka-address sa ama ni Omji sa tabi ng basurahan. Ang investigasyon ni Doha sa Jongdong ay labis na ikinabahala ni Sol-hee, kaya tahimik siyang nagmaneho papuntang Jongdong at hinanap si Doha sa tabing dagat. Nang lumingon si Doha, nakita niya si Sol-hee na nakatayo hindi kalayuan. Masayang nilapitan at niyakap ni Doha si Sol-hee. Pagkatapos ay nagtungo silang dalawa sa bangko kung saan dati nagtatrabaho si Omji. Doon, tinanong nila ang isang kasamahan ni Omji tungkol sa kanyang kalagayan noon. Naawa ang kasamahan ni Omji sa kanya at hindi rin siya naghinala kay Doha. Dahil habang nagtatrabaho si Omji, madalas siyang puntahan ng mga naniningil ng utang sa mismong opisina. Pati ang kanyang ama ay nagpupunta roon at nagwawala upang maningil ng pera. Malaki ang naging epekto nito sa kalusugan at pag-iisip ni Omji. Bago siya namatay, kumuha siya ng insurance sa kanyang pangalan. Upang makuha ang pera sa insurance, madalas bumalik sa bangko ang kanyang ama at nagwawala upang pilitin ang bangko na ibigay ito. Ilang panahon pagkatapos mamatay si Omji, nakuha na ng kanyang ama ang pera at masayang umalis. Muli, pumunta sina Doha at Sol-hee sa palengke upang ipaalam sa pangalawang asawa ng ama ni Omji ang mga natuklasan nila. Binalaan nila ito na maaaring siya ang susunod na puntiryahin ng lalaki. Nang marinig yon, tumigil na siya sa pagtatago at isiniwalat ang kinaroroonan ng ama ni Omji. Napag-alaman nila na ang ama ni Omji ay kasalukuyang nagtatago sa isang iligal na sugalan sa underground. Pagdating ni Doha at Sol-hee, hinarang sila ng mga gwardiya sa pasukan. Sa kabutihang palad, ang manager ng kasino ay ang boss ng sindikato na dati ring naging customer ni Sol-hee. Labis ang paggalang ng boss kay Sol-hee, kaya agad niyang pinaunlakan ang dalawa na makapasok sa loob ng kasino.
Pagkapasok nila, napansin agad ni Doha na naroon din si Jae Chan. Bumalik ang tunay na ugali ni Jae Chan, sinadya niyang hindi ibunyag ang lokasyon ng ama ni Omji upang patuloy na makapanikil ng pera kay Doha. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagkaroon ng gulo sa isang bahagi ng kasino at isa sa mga nasangkot ay ang ama ni Omji. Hindi na napigilan ni Doha ang galit at agad niyang sinunggaban sa kwelyo ang ama ni Omji, tinatanong kung siya ba ang nanakit kay Omji. Sa likuran nila, nakatayo si Solhee, naghihintay sa sagot ng lalaki. Gusto rin ni Solhee malaman kung nagsisinungaling ito. Tinanong muli ni Doha ang ama ni Omji kung siya ba ang nanakit ng ibang tao. Mariin itong tumanggi. Nang mapagtanto ni Solhee na hindi ito nagsisinungaling, binitiwan na ni Doha ang pagkakasunggab sa kanya. Sinabi ng ama ni Omji na noong panahong iyon, hinahabol siya ng mga pinagkakautangan niya. Sa sobrang desperasyon, naisip pa niyang mas mabuti kung may manakit kay Omji upang makuha niya ang pera sa insurance. Akala niya noon si Doha ang gumawa ng masama sa kanyang anak. Hindi pa niya nakalimutang pasalamatan si Doha sa pagtulong sa kanya. Nang makita niyang may bagong kasintahan si Doha, nagsimula pa itong mang-asar. Pagkatapos ng kanyang sinabi, lumapit siya kay Solhee na parang mambibiro rin. Ngunit agad siyang pinigilan ng boss ng sindikato na may mataas na paggalang kay Solhee at tinuruan ng leksyon ang ama ni Omji. Tinanong niya ito kung sino talaga ang tunay na salarin. Paglingon niya, nakita niya sa gitna ng mga tao si Jae Chan. Nakilala ng ama ni Omji si Jae Chan bilang taong araw-araw na sumusunod kay Omji noon. Nang mapansin ni Jae Chan na hindi na pabor sa kanya ang sitwasyon, agad siyang tumakbo at sumibat gamit ang motorsiklo. Hinabol siya ni Doha gamit ang kotse. Hindi nakasabay si Solhee kaya napilitan siyang sumakay sa kotse ng boss ng sindikato para makasunod. Dumaan si Jae Chan sa makikitid na eskinita para makatakas. Sinuri ni Doha ang daan at hinarangan ito kaya napilitan si Jae Chan na tumigil. Inamin ni Jae Chan na siya ang pumatay kay Omji. Ngunit agad siyang bumawi at sinabing nagbibiro lang siya. Ipinagyabang pa niya na naging sila ni Omji matapos umalis si Doha papuntang Seoul. Biglang sumingit si Solhee at sinabing nagsisinungaling si Jae Chan. Muling tinanong ni Doha kung siya ba talaga ang salarin, ngunit hindi ito sumagot. Sa hindi inaasahan, sinamantala ni Jae Chan ang pagkabigla ni Doha, itinulak siya at tinutukan ng kutsilyo si Solhee. Nagbanta si Jae Chan na sasaktan si Solhee kapag may lumapit. Ngunit alam ni Solhee na nagsisinungaling ito kaya sinabi niya sa lahat ang totoo. Nag-aalala si Doha na baka masaktan si Solhee kaya hindi siya naglakas loob na kumilos. Handa si Doha na palayain si Jae Chan kapalit ng kalayaan ni Solhee. Hindi lang yon, ibinigay pa niya kay Jae Chan ang susi ng kotse. Pagkakasakay ni Jae Chan sa kotse, agad na lumapit si Doha at niyakap si Solhee. Natakot si Doha na muli niyang nailagay sa panganib si Solhee. Matapos iyon, nagpakita ng kaunting panghihinayang si Solhee. Kung dumating lang siya ng mas maaga, baka nasabi niya kung nagsasabi nga ba ng totoo si Jae Chan o hindi. Pinaghinalaan ni Doha na si Jae Chan ang tunay na salarin kaya hinanap niya si Duk Chan. Nang marinig ang hinala ni Doha, ipinaliwanag ni Duk Chan ang tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Pinaalalahanan din ni Duk Chan si Doha na noong panahong inakala ng lahat na siya ang salarin, hindi sila naniwala sa mga chismis at nanatili pa rin sa kanyang tabi upang suportahan siya. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Doha si Solhee at ikinuwento na nakita niya si Duk Chan ngayong araw. Ngunit wala siyang nakuha ni anumang impormasyon tungkol kay Jae Chan. Sa halip, napagalitan pa siya ni Duk Chan. Habang nagkukwento si Doha, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Kang Min. Nauna nang nagtungo si Kang Min sa Jongdong upang magsagawa ng investigasyon. Muling in-interview ni Kang Min ang saksi noong araw ng insidente at nalaman niyang sa araw na yon, pumunta ang lalaki sa paradahan malapit sa dalampasigan. Nakita raw nito si Omji na tumatakbo habang tinatawag ang pangalan ni Doha. Pagkatapos ay tumakbo ito patungo sa isang lalaking nakasuot ng pulang uniforme. Dahil medyo malayo ang distansya, hindi niya nakita ang mukha ng lalaki. Ang narinig lang niya ay tinawag ni Omji ang pangalan na Sungjun matapos makumpirma ang pahayag ng saksi. Muling nagtungo si Kang Min sa kapitan upang tanungin siya. Simula nang matagpuan ang katawan ni Omji, nais na agad imbestigahan ng mga pulis ang kaso. Ngunit hindi ito pinansin ng kapitan. Ayon sa mga kasamahan sa koponan, pinaniniwalaan nilang tumanggap ng pera ang kapitan mula sa ina ni Doha kaya hindi siya kumilos. Kilala ni Kang Min ang kapitan kaya sinubukan niyang kumbinsihin ito na buksan muli ang investigasyon at bigyan siya ng pagkakataong itama ang kanyang pagkakamali. Sa hindi inaasahan, narinig ng isang reporter ang usapan nilang dalawa. Pagbalik ng kapitan sa kanyang opisina, tiningnan nito ang isang singsing. Nagkita sina Doha at Kang Min at nalaman ni Doha ang pahayag ng saksi. Naalala niya ang nangyari noong gabing iyon. Magkasama silang pumunta ni Omji sa dalampasigan. Matapos niyang imungkahi ang pakikipaghiwalay, umalis siya. Kung may taong nakasuot ng pula ang bumalik sa dalampasigan upang hanapin si Omji, pinaniniwalaan ni Doha na si Jae Chan iyon. Dahil si Jae Chan ay matagal nang may gusto kay Omji. Ang mahalagang gawin ngayon ay hanapin agad si Jae Chan upang makumpirma ito. Pagkatapos, pinuntahan ni Doha si Solhee upang humingi ng tulong sa paghahanap kay Jae Chan. Sa daan, nakatanggap si Solhee ng tawag mula sa boss ng sindikato. May mga tauhan ng boss na nakakita kay Jae Chan sa kasino at agad siyang dinakip. Dali-daling nagmaneho si Solhee papunta sa address na ibinigay ng boss. Ngunit pagdating niya roon, nakatakas na si Jae Chan. Ginamit ni Solhee ang kanyang kakayahang makadetect ng kasinungalingan upang tanungin ang dalawang tauhan ng sindikato. Sa kanyang tainga, tumunog ang babalang tunog. Napagtanto ni Solhee na ang dalawa ang nagpalaya kay Jae Chan. Natakot ang mga tauhan ng boss sa kakayahan ni Solhee, kaya wala silang nagawa kundi aminin ang totoo. May taong nagbayad ng utang para sa nakababatang kapatid ni Jae Chan. Kaya pinakawalan nila ito.
Kinuha ni Doha ang isang litrato at tinanong kung ang taong nasa litrato ba ang tinutukoy nila. Kinumpirma nilang iyon nga. Agad na tinawagan ni Doha at Sol-hee si Duk-chan. Humingi lang ng paumanhin si Doha kay Duk-chan sa nangyari noong nakaraan. Sa huli, tinanggap din ni Duk-chan ang paghingi ng tawad ni Doha. Nang malaman niyang hinahanap ni Doha si Jae-chan, sinabi ni Duk-chan na wala siyang anumang impormasyon. Paglingon ni Duk-chan, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na nagtatago sa loob ng bahay. Hindi kayang madetect ni Sol-hee kung nagsisinungaling ito dahil nasa telepono lang sila. Kaya't napilitan silang maghinala. Pinaghihinalaan nilang matagal nang alam ni Duk-chan na si Jae-chan ang salarin. Kaya niya binayaran ang utang ng kanyang kapatid at itinago ito. Pagkatapos nilang mag-usap, nakatanggap si Sol-hee ng tawag mula kay Kang Min. Lumabas na nakuha na ni Kang Min mula sa kapitan ang singsing na natagpuan sa tabi ng bangkay ni Omji. Noong una, tinanggap ng kapitan ang pera mula sa ina ni Doha dahil sa sakit ng kanyang anak. Kaya niya itinago ang mahalagang ebidensyang ito. Ngayon, dahil sa matinding konsensya, ibinigay niya ito kay Kang Min. Ang singsing ay panlalaki, hindi pa rin natatagpuan ang pangbabaeng singsing. Sa kabilang banda, sinimulan ni Kang Min ang pagsisiyasat tungkol sa pinagmulan ng singsing. Natuklasan ng isang kasamahan na ang singsing ay isang custom-made na disenyo, kaya't wala nang ibang kapareho nito sa merkado. Iisa lamang ang kalye ng alahas sa Seoul na may kakayahang gumawa ng ganitong disenyo. Kaya't nagtungo si Kang Min doon at nagtanong sa maraming tindahan. Sa huli, natagpuan niya ang tindahang gumawa ng singsing. Sinuri ng empleyado ang talaan at kinumpirmang si Doha nga ang nagpa-order ng couple rings. Ngunit makalipas ang isang linggo, nawala raw ni Doha ang singsing kaya't nagpa-reorder siya. At dahil mas malaki ang daliri ni Doha, pina-adjust pa ang laki ng singsing. At ang singsing na natagpuan sa crime scene ay ang muling in-order na singsing. Sa huli, nirecord ng empleyado ang numero ng customer at ibinigay ito kay Kang Min. Pagkalabas ng tindahan, tinawagan ni Kang Min sina Sol-hee at Doha para makipagkita. Pagkita nila, tinanong ni Kang Min si Doha kung nasaan ang kanyang singsing. Sinabi ni Doha na matapos mawala si Omji, itinapon niya ang singsing sa dagat at hindi na nagpaulit. Inilabas ni Kang Min ang singsing at ibinahagi ang kanyang mga natuklasan. Ang singsing na natagpuan sa lugar ng krimen ay tiyak na pag-aari ng salarin. Malamang na ang salarin ay isang taong malapit kay Doha, kaya alam niya kung saan in-order ang singsing. Bukod pa rito, may lihim na pag-ibig ang salarin kay Omji, kaya ginaya niya ang ginawa ni Doha. Pagkatapos magsalita, ibinigay ni Kang Min kay Doha ang isang numero ng landline. Ayon kay Kang Min, ang numerong ito ay pagmamay-ari ng isang bar na nagsara 6 na taon na ang nakalilipas. Nagulat si Doha dahil si Jae-chan ang nagpapatakbo ng bar na yon. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Jae-chan. Kailangan na lang nila ngayon ng malinaw at tiyak na ebidensya para maaresto si Jae-chan. Sa sandaling yon, nagpasya silang hanapin si Jae-chan. Ngunit bago sila makakilos, may hindi inaasahang pangyayari. Lumapit ang kapitan sa media at isinapubliko ang katotohanan na binayaran siya ng ina ni Doha upang pagtakpan ang mga ebidensyang makakasama sa anak niya noon. Dahil sa media, kumalat ang balita. Lahat ay naniwalang totoo ang mga ebidensya at si Doha ang salarin. Dahil sa matinding pressure mula sa publiko, labis na nabahala si Doha. Opisyal na hiniling ni Doha kay Sol-hee na hanapin si Jae-chan sa pamamagitan ni Duk-chan. Ibinigay ni Sol-hee kay Doha ang isang buzzer at maingat na ipinaliwanag na kung nagsasabi ng totoo ang kausap, isang pindot lang ang gagawin niya. Kung nagsisinungaling, 2 pindot. Matapos ang lahat ng paghahanda, nakipagkita si Doha kay Duk-chan. Nang dumating si Duk-chan sa napagkasunduang lugar, nagtago si Sol-hee malapit upang pakinggan ang usapan nila. Tinanong ni Doha kung itinatago niya si Jae-chan. Itinanggi ito ni Duk-chan, ngunit naramdaman ni Sol-hee na nagsisinungaling ito. Kaya pinindot niya ang buzzer ng 2 beses. Dahil dito, patuloy na pinigan ni Doha ng tanong si Duk-chan. Dahil sa mga senyas ni Sol-hee, nahinuha ni Doha na matagal nang alam ni Duk-chan na hindi siya ang may-ari ng singsing na natagpuan sa lugar ng krimen. Kaya't hindi na nag-atubili si Doha at diretsahang tinanong kung saan niya itinatago si Jae-chan. Tumingin si Duk-chan sa kanyang relo at sinabing pumunta na si Jae-chan sa Jongdong. Naisip ni Sol-hee na nagsasabi na ng totoo si Duk-chan. At tama nga, sa mga oras na yon, dumating si Jae-chan sa himpilan ng pulisya upang sumuko. Agad itong ibinalita sa balita. Sa loob ng kulungan, narinig ni Omho ang balita at napatawa na lang sa sarili. Sa loob ng mahabang panahon, puno siya ng galit at hangaring gumanti kay Doha, hindi niya alam na ibang tao pala ang tunay na may sala. Bagamat sumuko na ang salarin, hindi pa rin panatag ang loob ni Doha. Pakiramdam niya ay may bahagi pa rin siya sa permanenteng pagkawala ni Omji. Pinayuhan siya ni Sol-hee na ayaw niyang mabuhay si Doha na may dalang pagkakasala. Umaasa siyang magsisimula na si Doha ng masaya at bagong buhay. Biglang iniabot ni Doha ang kanyang kamay at sinabing gusto niyang isama si Sol-hee sa kaligayahang iyon. Matapos siyang malinis, pinuntahan ni Doha ang kanyang ina. Pinagalitan siya nito dahil noong unay inamin niyang pinatay niya si Omji, pero bigla rin niyang binawi. Nalito raw siya at paulit-ulit siyang pinagdudahan dahil dito. Sinabi ni Doha na bilang isang ina, dapat ay pinoprotektahan ng isang ina ang kanyang anak, ngunit nakalimutan niya na sa ganoong sitwasyon, ang mas kailangan ng anak ay ang walang kondisyon na pagtitiwala mula sa kanyang ina. Pagkarinig nito, biglang nakaramdam ng pananagutan ang kanyang ina. Dahil sa pag-amin ni Jae-chan, apektado rin ang kumpanya ng aliwan ni Duk-chan, ang J Entertainment. Isa-isang nag-terminate ng kontrata ang mga kasosyong kliyente. Pati ang sikat na singer ng kumpanya na si Jiyeon ay gustong lumipat ng ibang ahensya. Ipinaalala ni Duk-chan kay Jiyeon ang mga hirap na pinagdaanan nila ni Jiyeon at Doha noong sinimulan pa lamang nila ang kumpanya. Medyo napaisip si Jiyeon.
Sa katunayan, personal niyang nasaksihan kung paano unti-unting lumago ang J Entertainment sa kabila ng lahat ng pagsubok. Kaya ayaw din niyang makita itong tuluyang magsara. Tinanong ni Jiyon si Duke Chan kung talagang hindi niya alam na ang kapatid niya pala ang salarin. Sagot ni Duke Chan, kamakailan lamang niya yon nalaman. Sinabi ni Jiyon na dapat humingi siya ng tawad kay Doha ng paulit-ulit hanggang sa mapatawad siya nito, hindi sapat ang isang beses lang. Kapag tinanggap na ni Doha ang paghingi ng tawad, mananatili siya sa kumpanya. Matapos nito, muling kinausap ni Duke Chan si Doha. Nagtanong din si Doha kung kailan niya nalaman na ang kapatid niya ang pumatay kay Omji. Sagot ni Duke Chan, nalaman niya ito matapos matagpuan ang bangkay ni Omji. Muling humingi ng tawad si Duke Chan at nakiusap kay Doha na paniwalaan siya, hindi raw niya kailanman itinago o ipinagtanggol ang kanyang kapatid. Ibinahagi rin niya ang sarili niyang pinagdadaanan, iniwan siya ng karamihan sa mga taong nasa paligid niya, at kasalukuyang nakikipaghiwalay siya sa asawa niya. Pagkarinig nito, naalala ni Doha ang sarili niyang nakaraan. Kung hindi dahil kay Duke Chan na palaging nasa tabi niya noon, baka hindi niya nalampasan ang lahat. Kaya ngayong si Duke Chan naman ang may pinagdadaanan, nagpasya si Doha na gagawin ang lahat para tulungan ang kumpanya na makabangon. Eksaktong iyon ang inaasahan ni Duke Chan, na sana ay sumama si Doha sa nalalapit na vision announcement event ng kumpanya para ipakitang hindi pa rin nagbabago ang samahan nila. Samantala, iniinteroga ni Kang Min si Jay Chan. Inamin ni Jay Chan ang kanyang kasalanan at sinabing matagal na niyang gusto si Omji. Naiinis siya tuwing nakikita si Omji na may suot na couple ring galing kay Doha araw-araw. Kaya kalaunan, nagpa-order si Jay Chan ng singsing na kapareho ng kay Omji para maramdaman niyang parang siya ang nobyo nito. Nang mabalitaan niyang naghiwalay sina Doha at Omji, agad siyang pumunta sa tabing dagat. Pagdating doon, hinila niya si Omji papunta sa gubat at hiningi kung pwede siyang maging nobyo nito. Ngunit mariin siyang tinanggihan ni Omji, kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa galit ni Jay Chan, itinulak niya si Omji at nahulog ito. Aksidenteng tumama ang ulo ni Omji sa isang bato at dumugo ito. Sa takot, tumakbo pabalik si Jay Chan sa beer bar at nagkunwaring nanonood ng soccer kasama si Duke Chan. Pagkatapos noon, ginamit ni Jay Chan ang cellphone ni Omji para magpadala ng masasamang mensahe kay Omho. Pagkatapos, itinapon niya ang bangkay at itinapon din ang mga damit ni Omji sa dagat. Sa narinig, agad napansin ni Kang Min ang isang kahina-hinalang detalye. Noong una, sinabi ni Jay Chan na sinunog niya ang mga damit ni Omji, pero ngayon ay sinabi niyang itinapon niya ito sa dagat. Kung si Jay Chan talaga ang salarin, siguradong malinaw sa kanyang alaala ang mga detalye ng araw na yon at hindi niya dapat ito makalimutan o magkamali. Napagtanto ni Jay Chan na nagkamali siya at tumangging sumagot pa ng anumang tanong. Sinabi ni Jay Chan na hihintayin na lamang niya ang kanyang abogado. Sa hindi inaasahan, nabanggit ni Jay Chan na sinabi ng abogado sa kanya na kahit umamin siya, hindi siya mahahatulan dahil kulang sa ebidensya. Sa mga sandaling iyon, abala rin si Duke Chan sa pakikipag-ugnayan sa isang abogado upang ayusin ang kanyang diborsyo. Dahil sa asa ni Jay Chan, lalong naghinala si Kang Min. Sa totoo lang, si Duke Chan ang nag-udyok kay Jay Chan na sumuko sa pulisya. Kaya naisip ni Kang Min na posibleng may problema rin kay Duke Chan. Dahil dito, pinuntahan ni Kang Min si Sol Hee at hiniling na gamitin nito ang kanyang kakayahan upang makausap si Jay Chan. Kinabukasan, dumating si Sol Hee sa himpilan ng pulisya ayon sa napag-usapan. Sinabi ni Sol Hee na inutusan siya ni Duke Chan na kausapin si Jay Chan at iparating ang mensahe na nabigo na ang plano. Pagkarinig nito, nataranta si Jay Chan at nagmakaawang tawagan ni Sol Hee si Duke Chan. Nang malaman niyang nasa vision announcement event si Duke Chan kasama si Doha, nagalit si Jay Chan ng husto. Hindi niya maintindihan kung paano nanatiling maayos ang samahan ng dalawa. Doon napagtanto ni Sol Hee na hindi si Jay Chan ang tunay na salarin. Tinanong ni Sol Hee kung bakit itinatago pa rin ni Jay Chan ang singsing ni Omji at kung bakit siya mismo ang pumunta sa pulisya upang umamin. Tinanong din niya kung si Duke Chan ba ang nagbigay sa kanya ng singsing. Pagkarinig noon, mabilis na tumanggi si Jay Chan. Ngunit sa isip ni Sol Hee, tumunog ang babalang tunog, senyales na nagsisinungaling si Jay Chan. Ibig sabihin, si Duke Chan nga ang nagbigay ng singsing. Dito na nagsimulang maghinala si Sol Hee na si Duke Chan ang totoong salarin. Para makakuha ng karagdagang impormasyon, sinadya ni Sol Hee na sirain ang tiwala ni Jay Chan kay Duke Chan. Pagkatapos nito, naalala niya ang bilin ni Kang Min na kailangan nilang makahanap ng konkretong ebidensya upang idiin ang tunay na salarin. Kaya sinabi ni Sol Hee na mayroon ng mahalagang ebidensya ang pulisya na magpapatunay na si Jay Chan ang may sala. Dahil dito, tuluyan nang nawalan ng tiwala si Jay Chan kay Duke Chan at lalo siyang nataranta. Agad niyang itinanggi na siya ang nanakit kay Omji at inamin na ang singsing ay kay Duke Chan talaga. Sa sandaling yon, napagtanto ni Sol Hee na totoo ang lahat ng sinasabi ni Jay Chan. Simula noon, hindi na nagtago si Jay Chan at ikinuwento ang buong katotohanan. Noon, dumalaw sa kanya si Duke Chan at umamin na siya ang pumatay kay Omji. Matapos ang pag-amin, ibinigay ni Duke Chan ang singsing ni Omji kay Jay Chan at inutusang siya ang magdala nito sa pulisya at umamin sa krimen. Gusto ni Duke Chan na akuin ni Jay Chan ang krimen para sa kanya. Pinakalma ni Duke Chan si Jay Chan at sinabing hindi sapat ang singsing para mapatunayang may sala siya dahil ang mahalagang ebidensya ng kaso ay nasa opisina ni Duke Chan. Nang marinig ito, agad na nagtungo si Sol Hee sa opisina ni Duke Chan. Habang nasa biyahe, tinawagan ni Sol Hee si Doha pero hindi ito sumagot. Sa mga oras na yon, iniimbitahan si Doha ni Duke Chan na umakyat sa entablado. Inanunsyo ni Duke Chan ang kanyang pagbibitiw bilang CEO at sinabi niyang si Doha na ang papalit sa kanya upang mamahala ng kumpanya. Nararamdaman ni Doha ang tiwalang ibinibigay ni Duke Chan, kaya maingat niyang tinanggihan ang alok nito.
Nagpakita silang dalawa ng maayos na samahan gaya ng dati, dahilan upang palakpakan sila ng lahat bilang pagdiriwang. Samantala, dumating na si Sol-hee sa opisina ni Duk-chan at nagsimulang maghanap. Hindi niya alam kung saan magsisimula hanggang sa nakatanggap siya ng tawag mula kay Kang Min. Sinabi nito na nasa loob ng safe ang ebidensyang naglalaman ng pag-amin ni Jae-chan. Humingi ng password si Sol-hee kay Do-ha para mabuksan ang safe ni Duk-chan. Ipinagtapat din niya kay Do-ha na si Duk-chan ang tunay na salarin. Napalingon si Do-ha kay Duk-chan na nakangiti sa entablado at nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Habang patuloy sa paghahanap ng password si Sol-hee, bigla niyang nakita ang isang litrato ni Duk-chan at Do-ha na magkasama. Lubos na ikinagulat ni Sol-hee ang kanilang pagiging malapit sa larawan. Bigla niyang naunawaan na ang talagang gusto ni Duk-chan ay si Do-ha, hindi si Om-ji. Sadyang minarkahan ni Duk-chan ang kaarawan ni Do-ha bilang September 4. Doon naisip ni Sol-hee ang posibleng password. Hindi nagtagal, bumalik si Duk-chan sa opisina. Binuksan niya ang safe, ngunit wala na itong laman. Biglang tumakbo palabas si Sol-hee hawak ang ebidensya. Agad siyang hinabol ni Duk-chan at malakas na sinabing susuko na siya. Matagal na raw niya itong gustong gawin pero patuloy lang siyang nag-aalangan. Naramdaman ni Sol-hee na totoo ang sinasabi nito. Hinulaan ni Sol-hee na kaya nagtagal si Duk-chan sa pagsuko ay dahil kay Do-ha. Umamin si Duk-chan na gusto niya si Do-ha at nagmakaawa kay Sol-hee na itago ang kanyang lihim. Pagkatapos sabihin yon, dumating si Do-ha. Nang mapagtanto ni Duk-chan na narinig siya ni Do-ha, agad siyang tumakbo palayo. Pagdating niya sa pintuan, hinarang ni Kang Min si Sol-hee at isinama siya palayo. Ngunit itinulak ni Duk-chan ang mga pulis at mabilis na sumakay sa kotse at tumakas. Habang nagmamaneho, tinanggal ni Duk-chan ang kanyang seatbelt at ipinikit ang mga mata, pagkatapos ay sumalpok siya sa gilid ng kalsada. Nagmadali ang lahat upang sagipin si Sol-hee. Sina Do-ha at Kang Min ang bumunot kay Duk-chan mula sa sasakyan at sinimulan siyang bigyan ng paunang lunas. Nakita ni Do-ha na malapit nang sumabog ang sasakyan, kaya agad niyang sinigawan si Sol-hee na lumayo. Ngunit huli na ang lahat. Tinamaan si Sol-hee ng pagsabog at natumba sa lupa. May tunog sa ulo ni Sol-hee. Pagkatapos nito, agad na isinugod sa ospital sina Sol-hee at Duk-chan. Dahil sa magaang lamang ang tinamong pinsala ni Sol-hee, mabilis siyang nagkamalay. Gusto na niyang umuwi upang magpahinga. Pinayuhan ni Sol-hee si Do-ha na manatili sa tabi ni Duk-chan bilang isang kaibigan. Sapagkat sa sandaling iyon, mas higit na nangangailangan si Duk-chan kay Do-ha kaysa kay Sol-hee. Sumakay si Sol-hee ng taxi pauwi. Hindi inaasahan, sinadyang pahabain ng driver ang ruta at nagsinungaling na nagkamali siya ng daan. Ngunit hindi na malaya ni Sol-hee ang kasinungalingan ng driver. Pagkatapos ng isang gabing emergency care, sa wakas ay nalagpasan ni Duk-chan ang panganib at nagising. Nang makita niya si Do-ha na seryosong nakatingin sa kanya, inamin na ni Duk-chan ang buong katotohanan tungkol sa gabing naganap ang insidente. Noong gabing iyon, hindi nanood ng football si Do-ha at hindi rin siya makontak ni Duk-chan. Kaya nagtungo si Duk-chan sa tabing dagat upang hanapin si Do-ha, ngunit si Om-ji ang kanyang nakita. Nalaman niyang naghiwalay na sina Do-ha at Om-ji, kaya labis siyang natuwa. Sinermona ni Duk-chan si Om-ji dahil sa pakikipaghiwalay at sa muling paglapit nito kay Do-ha. Naiinis si Om-ji at ibinunyag na gusto rin ni Duk-chan si Do-ha. Nang mabunyag ang kanyang lihim, agad na hinabol ni Duk-chan si Om-ji. Tinanong niya ito kung may nasabihan na ba siya tungkol sa kanyang sikreto. Nakita ni Om-ji ang couple ring na nakasabit sa leeg ni Duk-chan, kaya mas lalo siyang nakumbinsing tama ang kanyang hinala. Nais ni Om-ji na sabihin ang lihim kay Do-ha upang tuluyan ng masira ang pagkakaibigan nila ni Duk-chan. Nagalit si Duk-chan at itinulak si Om-ji. Hindi inaasahan, tumama ang ulo ni Om-ji sa bato at agad siyang namatay. Nagpanik si Duk-chan at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Biglang tumawag si Jae-chan at sinabing may taong nakakita sa pagtatalo ni Do-ha at Om-ji sa bar. Nangamba si Duk-chan na kapag tumakas siya, baka si Do-ha ang mapagbintangan. Kaya gusto niyang palabasin na ang insidente ay gawa ng isang biktimang padalos-dalos upang walang makaalam ng totoo. Sa kasamaang palad, habang inililipat niya ang bangkay ni Om-ji, aksidente siyang nasugatan. Tumulo ang dugo niya sa damit ni Om-ji. Bukod pa roon, aksidenteng nahulog din ang singsing sa crime scene. Nang mapansin niyang wala ito at binalikan ang lugar, hindi na niya ito nakita. Sa huli, kinuha ni Duk-chan ang singsing ni Om-ji at ang damit na may dugo niya upang sunugin. Ngunit matapos magdalawang isip ng matagal, napagdesisyonan pa rin niyang itago ang mga ito. Kung sakaling maaresto si Do-ha, maaari niyang gamitin ang mga ebidensya upang umamin. Ang dahilan kung bakit itinago ni Duk-chan ang singsing ni Om-ji ay dahil hinahangaan niya ito sa pagmamahal na natanggap mula kay Do-ha. Hindi inakala ni Duk-chan na muling bubuksan ang kaso. Kaya kinuha niya ang mga ebidensyang itinago upang ipagtapat ang katotohanan. Ngunit nais muna niyang ayusin ang kumpanya bago siya tuluyang makulong. Kaya ipinagtapat niya ang lahat kay Jae-chan at nakiusap dito na isuko ang sarili. Pagkatapos noon, inasikaso ni Duk-chan ang lahat bago sana palabasin si Jae-chan mula sa presinto. Tungkol naman sa nararamdaman niya, balak sana ni Duk-chan na ilibing na lang ito sa kanyang puso habang buhay. Hindi niya inasahan na sa huli malalaman din ito ng lahat. Sa pagtatangkang itago ang kanyang lihim, nasaktan ni Duk-chan ang napakaraming tao. Hindi na siya makapaghingi ng tawad at wala na siyang paraan upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Matapos ang pag-amin ni Duk-chan, agad na binalita ito ng media. Pagkatapos ng mahabang panahon, tuluyan nang nalinis ang pangalan ni Do-ha. Nakasuot ng itim, pumunta si Do-ha kasama si Sol-hee sa memorial service ni Om-ji. Nakaluhod sa sahig si Om-ho, umiiyak at humihingi ng tawad kay Do-ha. Hindi na pinagtuunan ni Do-ha ng pansin ang nakaraan, ang hiling lang niya ay kalimutan na ni Om-ho ang hinanakit at ipagpatuloy ang kanyang buhay.
Dumating naman ang kasamahan ni Kang Min sa coffee shop ni Sol-hee upang bumili ng kape. Naglagay si Sol-hee ng sticky note sa baso na may nakasulat na, "Opa Kang Min." Dahil dito, nakaramdam ng kaunting selos si Do-ha. Hindi siya natuwa sa kung paanong tinawag ni Sol-hee si Kang Min ng napakalambing. Napansin ni Sol-hee ang iritasyon ni Do-ha. Kaya tinawag niya itong honey para mapasaya siya. Nang marinig ni Do-ha si Sol-hee na tinatawag siyang honey at naglalambing pa, nahihiyaman siya ay tuwang-tuwa naman sa loob. Ngunit hindi nagtagal ay napansin ni Sol-hee na nawala na ang kanyang kakayahang makadama ng kasinungalingan, kaya malungkot siyang lumapit kay Do-ha upang magkwento. Pinakalma siya ni Do-ha at sinabing marahil ay hindi masama ang pagkawala ng kanyang abilidad. Sa ganitong paraan, makakabuo siya ng mga bagong kaibigan ng malaya at matatanggap niya ang mga papuri ng hindi nagdududa. Sa mga salitang iyon, gumaan ang loob ni Sol-hee. Nais subukan ni Sol-hee kung babalik pa ang kanyang kakayahan, kaya hiniling niya kay Do-ha na magbiro ng isang kasinungalingan sa kanya bawat araw. Hindi lang iyon, pinasabi rin niya kay Do-ha ang pangit si Sol-hee. Ayaw man ni Do-ha magsinungaling tungkol doon, wala siyang nagawa kundi sundin ito. Samantala, inimbitahan si Ji-yeon ng isang entertainment company para sa isang kolaborasyon. Di kalaunan, nakipagkita siya kay Do-ha at inimbitahan siyang sumama sa bagong kumpanya. Ngunit tinanggihan siya ni Do-ha dahil mayroon na siyang mga kaibigan na nais niyang makatrabaho ngayon. Matapos sabihin yon, mainit ang tingin ni Do-ha kina Sol-hee at sa mga staff nito. Nang makaalis si Ji-yeon, niyaya ni Do-ha si Sol-hee sa teatro para sa isang date. Magkasama nilang pinanood ang palabas sa entablado. Napatawa ng malakas si Sol-hee dahil ito ang unang pagkakataon na nanood siya ng stage play nang wala na ang kanyang kakayahan. Noong una, palagi niyang nararamdaman kung kailan nagsisinungaling ang mga aktor. Ngayon, sa wakas ay naranasan na rin niya ang saya bilang isang ordinaryong manonood. Nagpasalamat si Sol-hee kay Do-ha sa magandang gesture nito at inimbitahan siya sa hapunan. Tumango si Do-ha bilang pagsang-ayon. Ngunit habang nasa daan pa, nagsinungaling si Do-ha na may hindi pa siya natatapos na trabaho. Kaya gusto muna niyang umuwi at nangakong bukas na lang sila maghahapunan. Hindi na malaya ni Sol-hee ang kasinungalingan kaya pumayag siya at umuwi na. Pagkababa ni Sol-hee, agad na nagtungo si Do-ha sa kusina at seryosong pinag-aralan ang pagluluto gamit ang isang video. Pagkatapos noon, habang nagugutom si Sol-hee, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Do-ha na iniimbitahan siyang maghapunan sa bahay nito. Pumunta si Sol-hee sa bahay ni Do-ha at nakita niya ang mga pagkaing nakaayos na sa mesa. Labis siyang naantig. Sa wakas, tunay niyang naramdaman ang kaligayahang dulot ng pagkawala ng kanyang kakayahang makadama ng kasinungalingan. Pagkatapos ay nanood ng pelikula ang dalawa. Sa harap ni Do-ha, buong puso nang ipinakita ni Sol-hee ang kanyang nararamdaman. Basta't nasa tabi siya ni Do-ha, kahit hindi na niya marinig ang kasinungalingan, masaya pa rin si Sol-hee. Pagkasabi niya nito, hinalikan ni Sol-hee si Do-ha. Naghalikan sila ng buong damdamin. Samantala, nagpasya na rin si Kang Min na magpaalam kay Sol-hee. Sa ngayon, hindi pa niya kayang ituring si Sol-hee bilang isang normal na kaibigan lamang. Pagkatapos noon, nagpunta si Sol-hee at ang kanyang ina upang makipagkita sa kanyang ama. Gusto sanang ipaliwanag ni Sol-hee na pumunta lamang ang kanyang ina sa hotel kasama ang ibang lalaki para kumain ng buffet. Ngunit para sa kanyang ama, hindi mahalaga ang paliwanag. Ang issue para sa kanya ay ang pagpunta ng kanyang asawa sa hotel kasama ang ibang lalaki kapalit ng pera. Naramdaman ng ina ni Sol-hee na siya'y pinagbintangan ng hindi makatarungan. Hindi naman siya nalalaki, ngunit pinaratangan siya. Inamin din niyang ayaw na niyang mamuhay ng mahirap. Pagkatapos ng kanilang diborsyo, hinanap niya ang mga mayayamang lalaki upang makipagkaibigan. Pero sa huli, ang dati pa ring asawa niya ang iniisip niya. Nang marinig ito, tahimik na tumalikod ang ama ni Sol-hee at umalis. Dahil sa galit, may dinampot ang ina ni Sol-hee mula sa lupa at inihagis ito sa likuran ng dating asawa. Ngunit pagkaraan nito, hindi inaasahang pinuntahan ng ama ni Sol-hee si Sol-hee at sinabing gusto niyang makita ulit ang kanyang dating asawa. Eksakto namang tumawag ang ina ni Sol-hee at sinabing may isasagawang blind date siya. Pagkarinig nito, nalungkot ang ama ni Sol-hee. May natitira pa pala siyang nararamdaman at ayaw niyang makitang ikasal sa iba ang kanyang dating asawa. Iminungkahi ng kaibigan ni Sol-hee na puntahan nila ang lugar ng pagkikita upang ayusin ang sitwasyon. Habang nag-uusap sila, dumating si Do-ha. Kaya ipinakilala ni Sol-hee ang kanyang ama sa kanyang nobyo. Pagkakita na ama pala ito ni Sol-hee, magalang na yumuko si Do-ha. Pagkatapos, tinulungan ni Sol-hee at Do-ha ang kanyang ama na pumili ng magandang suite. Sinamantala ni Do-ha ang pagkakataon upang makuha ang loob ng ama ni Sol-hee sa pamamagitan ng pagkinis sa sapatos nito hanggang sa kuminang. Pagkatapos ay ginupitan siya ng kaibigan ni Sol-hee. Pagkatapos nito, si Do-ha naman ang pumili ng singsing online para sa kanya. Sa huli, handa na ang ama ni Sol-hee na pumunta sa hotel. Nagulat at nataranta ang ina ni Sol-hee nang makita ang dating asawa roon. Hindi niya maintindihan kung ano ang pakain ng kanyang ex-husband. Naghain ng tsaa ang lalaking kadate ng ina ni Sol-hee. Sinabi rin niya na pagdating ni Sol-hee, yayayain niya ang lahat na kumain ng pinakamahal na baka. Dahil may paparating na biyahe patungong Europa, nakiusap ang nakatatandang kapatid ng lalaki sa ina ni Sol-hee. Hiningi niya na sana'y makituloy muna ito sa kanilang bahay ng ilang araw upang bantayan ito at alagaan ang mahal nilang pusa. Pagkarinig nito, labis na nagalit ang ama ni Sol-hee. Agad na pinagalitan ng ama ni Sol-hee ang blind date ng kanyang dating asawa. Sinabi niya na kahit matagal na silang nagkakakilala, hindi pa rin alam ng lalaki na paborito ng kanyang ex ang inihaw na samgyupsal. Bukod pa rito, hindi rin alam ng lalaki na allergic siya sa balahibo ng pusa at hindi siya mahilig sa maaasim na pagkain. Pati nga mga simpleng kagustuhan ay hindi niya alam, paano pa niya masasabi na handa siyang magpakasal.
Pagkarinig sa sinabi ng ama ni Solhi, tumayo ang ina ni Solhi at tinanong kung bakit siya naroroon. Sumagot ang ama ni Solhi na naroon siya upang iligtas ito. Pagkasabi niya noon, agad siyang naglabas ng singsing at lumuhod upang mag-propose. Ngunit paulit-ulit na tumanggi ang ina ni Solhi. Sa isipan ni Solhi, biglang nagring ang isang babalang tila matagal nang nawala. Ang akala niyang nawalang kakayahan ay biglang bumalik. Mula sa di kalayuan, nilapitan niya ang ina at isiniwalat ang katotohanan, nagsisinungaling ito. Sa kaloob-looban, mas gusto pa ng ina niya na muling makasama ang ama kaysa kanino man. Pagkarinig nito, naglakas loob ang ama ni Solhi at niyakap ng mahigpit ang kanyang dating asawa. At sa ganitong paraan, nagkabalikan sila at muling nahanap ang kanilang kaligayahan, parang sa simula pa lang. Sa kabilang banda, si Doha naman ay nakaranas ng kanyang unang tagumpay sa karera. Matapos kantahin ni Ethan ang kantang isinulat ni Doha para sa kanyang unang solo album, agad itong pumatok sa merkado at nakuha ang atensyon ng mga kabataan. Dahil dito, tumaas ng husto ang kita ng kumpanya. Bunga nito, nanalo ng isang prestihiyosong music award ang album. At gaya ng inaasahan, makalipas ang isang taon, si Doha ay itinanghal bilang Best Composer. Dati, hindi naisip ni Doha na makakatayo siya sa entablado at tatanggap ng gantimpala sa harap ng maraming tao. Lalo na't gamit ang kanyang tunay na pangalan. Mula sa audience, nakatingin si Solhi kay Doha na may mata ng pagmamalaki. Sa puso niya, labis siyang naantig sa pagbabago ng taong mahal niya. Pagkatapos, sa isang cafe, iniabot ni Doha kay Solhi ang isang kakaibang tarot card. Nang baliktarin ito ni Solhi, nakita niya ang salitang, "Marry me." Masayang umiti si Solhi. Sa huli, lumuhod si Doha at nag-propose kay Solhi gamit ang taos-pusong mga salita. Tumango si Solhi bilang sagot. Dahil dito, masayang isinuot ni Doha ang singsing sa daliri ni Solhi at mahigpit siyang yakap. Kinagabihan, sumulat si Solhi ng liham at ipinadala ito sa lahat ng kanyang VIP clients. Nais niyang ipaalam na hindi na siya mag-aalok ng serbisyo ng pagdetect ng kasinungalingan. Sa panahong pansamantalang nawala ang kanyang espesyal na kakayahan, napagtanto ni Solhi ang isang katotohanan na sa buhay, hindi lahat ng kasinungalingan ay masama. May mga kasinungalingang sinasabi dahil gusto lang ng taong iyon na mapabuti ka. May mga kasinungalingang mas nakaantig kaysa sa katotohanan. Simula ngayon, ayaw na ni Solhi na kumita gamit ang kakayahang makadama ng kasinungalingan. Sa halip, nais niyang ituon ang oras at puso niya sa mga bagay na pinaniniwalaan niya at sa mga bagay na tunay niyang minamahal. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.